Kabanata 1431 hanggang 1440. Kabanata 1431 gumanti bukas, buzz buzz buzz, habang nagsanib puwersa ang 8 dakilang pinuno ng angkan kay Landon Torres, nang tangkain ni Yusuf Zoc na tumakas, muli siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan. Napansin niyang hindi siya makagalaw kahit kaunti. Napakababa lang ng kanyang cultivation level, isa lamang siyang mid-level na Divine Emperor, samantalang ang siyam na kalaban ay pawang mga soberanong higanti. Masasabing ang siyam na ito ang mga pinuno ng Heavenly Realm, at kung ano ang pinagkadalubhasaan ni Yusuf Zoc ay pinagkadalubhasaan din ng siyam na Panginoong ito. Halimbawa, ang pagtigil ng oras. Nang gamitin ito ng mga kalaban, mas nakakatakot pa ito, mas nakakapangibabaw pa, kaysa noong ginamit niya ito. Sa isang iglap, siya ay hindi makagalaw, at maging ang itim na butas sa ilalim ng kanyang mga paa ay natigilan. Gayunpaman, sa sandaling ito, buo pa rin ang kanyang kamalayan. Kahit hindi makagalaw ang kanyang katawan, ang kanyang mga iniisip ay nakakausap pa rin ng asol na dagat at langit na may ulap. Kasabay nito, ang mga atake mula sa 8 likas na espiritual na kayamanan ng 8 dakilang pinuno ng angkan at ang Thunder Spear ni Landon Torres ay nasa kanya na. Pinagsama nila ang kanilang mga divine skills at magic treasures ng may kahusayan na kasing husay ng umaagos na tubig. Sa sitwasyong ito, hindi lang si Yusuf Zoc, malamang kahit ang isang kataas-taasang Panginoon ay magpupumilit na makatakas ng hindi nasaktan. Sa loob ng bilyon-bilyong taon sa kaharian ng langit, sino ang nakakita sa 8 dakilang pinuno ng angkan na nagsanib puwersa upang patayin ang isang kalaban? Masasabing ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan, at may isa pang kalaban na mas malakas pa kaysa sa 8 dakilang pinuno ng angkan, si Landon Torres. Kaya naman, si Yusuf Zoc ay nasa matinding panganib. Natulala si Carson Schwartz, gulat na gulat, dahil nahulaan na niya ang pagkamatay ng kanyang asawa sa susunod na segundo. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling mamamatay si Yusuf Zoc. Maaari sana niyang maiwasan ang dagok na ito sa pamamagitan ng pag-atres patungo sa dagat na asol at langit na may ulap, ngunit tumanggi siyang gawin ito. Sa halip, biglang kumislap ang kanyang noo, at bumukas ang isang ikatlong mata, na naglalabas ng sinag ng liwanag na humarap sa lahat ng paparating na atake. Boom! Masyadong malakas ang kapangyarihan ng kalaban, kaya naman hindi naging epektibo ang kanyang Heaven Stealing Light sa isang suntok lang. Gayunpaman, ang maikling sandaling iyon ng paglaban mula sa Heaven Stealing Light ay naging dahilan upang bahagyang lumuwag ang nagyayelong kawalan. Kahit hindi pa rin makagalaw ang kanyang katawan at hindi maiangat ang kanyang mga braso, kaya na niyang ibuka ang kanyang bibig. Ibinuka niya ang kanyang bibig, kaunti lang, ngunit iyon na ang pinakamataas na aksyon na magagawa niya, na natili siyang hindi makagawa ng iba pang galaw. Kasabay ng pagbuka niya ng kanyang bibig, ang huling bakas ng sigla na naipon sa kanyang dagat ng putik ay nailabas. Hindi bilang isang matalas na talam o sandatang panghiwa, kundi bilang isang ambon ng sigla. Sumabog ang ambon sa tamang oras upang salubungin ang paparating na 8 espiritual na kayamanan at ang sibat, na malakas na bumangga sa kanilang atake. Boom! Para itong pagguho ng langit at lupa. Ang malalakas na atake ay nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon, isang marahas na pagsabog ng kemikal, na pumupunit sa kawalan at nagwawasak sa time freeze at lahat ng iba pa. Sa sandaling iyon, lumuwag ang itim na butas sa ilalim ng mga paa ni Yusuf Zoc. Sinasakyan ng shockwave mula sa pagsabog, sumisid siya sa black hole. Babalik ako, hintayin mo ako. Ang pahayag na ito ay nakadirekta kapwa kay Carson Schwartz at sa 8 dakilang pinuno ng angkan, pati na rin kay Landon Torres. Habulin siya. Umungol sa galit ang 8 dakilang pinuno ng angkan at si Landon Torres. Isipin na makakatakas siya sa ganoong sitwasyon, saan kaya mapupunta ang dignidad ng 8 dakilang pinuno ng angkan ngayon. Bukod dito, hindi nila talaga siya maaaring hayaang makatakas. Kung hindi, isa siyang mapaminsalang banta. Sino ba ang hindi makakaalam na ang matandang demonyong si Yusuf Zoc ay isang tagadala ng kaguluhan? Kung kasama siya, ang Heavenly Realm at ang 8 dakilang pamilya ay hindi kailanman makakaranas ng kapayapaan. Nagmadaling pumunta ang 8 dakilang pinuno ng angkan at si Landon Torres sa lokasyon kung saan nawala si Yusuf Zoc at pinunit ang kawalan. Gayunpaman, sa sandaling hinampas nila ang kawalan at isiniwalat ang itim na butas,
sinalubong sila ng isang kalangitan na puno ng mga sulat kamay na bumababa mula sa itaas, na sumasabog ng nakabibinging. Ito ay 3 milyong anteng-anteng, na sama-samang pinakawalan ng 3 milyong bandido ng Blue Sea at Cloud Sky. Bagamat ang mga anteng-anteng mismo ay hindi gaanong makapangyarihan, kapag pinakawalan ng 3 milyong tao ng sabay-sabay, ang mga pagsabog ng kadena ay hindi maikakailang nakakatakot. Sumabog ang mga anteng-anteng, na nagtulak sa 8 dakilang pinuno ng angkan na umatras sa takot. Gumuho ng tuluyan ang kawalan sa itim na butas, kaya't hindi nila lubos na natunton ang ruta ng pagtakas ni Yusuf Zok o matukoy ang kanyang lokasyon. Imposibleng gamitin ang banal na kamalayan upang subaybayan siya. Ano ngayon? Ano ngayon? Galit na galit ang 8 dakilang pinuno ng angkan kaya't tumaas ang kanilang mga balbas. Ang hayaan siyang makatakas ng ganito, paano iyon naging katanggap-tanggap? Isa-isa nilang ibinaling ang kanilang tingin kay Landon Torres. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Landon Torres. Hindi ba't sinabi niyang babalik siya? Kung sinabi niya, siguradong babalik siya. Gayunpaman, kailangan ko pa ring pumasok sa altar ng Diyos ng isang beses. Ang kapangyarihan niyang gumamit ng talam ng kamay, wala pang katulad nito at talagang nakakatakot. Pero kung pagbabasehan ang hitsura nito, tila limitado ang ganoong uri ng kapangyarihan. Hindi mo ba naobserbahan? Sa tuwing maglalabas siya ng atake, ang lakas nito ay humihina ng malaki, na parang mabilis itong nauubos. Tumanggaw si Landon Torres, parang ganoon nga, ang gayong walang kapantay na kapangyarihan ay hindi maaaring maubusan. Kung hindi, dahil sa ugali niya, hindi sana siya mabilis na tumakas. Bilang conclusion, ang lalaking ito ay tunay ngang kahanga-hanga. Kung hindi tayo magtutulungan, wala talaga tayong magagawa para sa kanya. Kung ganito na siya kalakas sa antas ng isang Divine Emperor, gaano kaya siya kalakas bilang isang Divine Lord? Hindi natin dapat hayaang patuloy siyang lumaki. Pero paano niya narating ang mid-level na Divine Emperor? Gaano nakatagal mula nang malampasan ang kanyang ikatlong kalamidad ng pagkawasak? Napakabilis ng kanyang paglilinang. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hinihintay namin ang kanyang pagbabalik. Tipunin ninyong muli ang lahat ng nasasakupang pamilya, palakasin ang pormasayo ng Eternal City, at tatanggo ako sa altar ng Diyos, sabi ni Landon Torres, na nararamdaman din ang lumalalang krisis. Kasabay nito ay tumalikod na siya para umalis. Teka, dapat pa rin bang matuloy ang kasal bukas? Siyempre naman. Bukod dito, dapat pa ring pakasalan ni Carson Schwartz si Mark Watts. Bukas ng gabi, isasagawa nila ang kasal, at ang balita ay ikakalat sa publiko ng may malaking pagdiriwang. Selyohan at talian ang kanyang antas ng cultivation, pero huwag mong burahin ang kanyang mga alaala. Kung mabubura ang mga alaala niya, mawawala rin ang inaasahang epekto. Ibinunyag ni Landon Torres ang kanyang makamandag na kalikasan. Ang planong ito ay mag-iiwan kay Carson Schwartz sa panghabang buhay na pagdurusa, na magtutulak kay Yusuf Zok sa lubos na kabaliwan. Pagbalik ko, babasahin ko ang Devil's Heart Sutra ng 100 beses para maalis sa kanya ang emosyonal na hadlang na ito. Hey, ito na ang nakatadhana niyang kapalaran, hindi tayo maaaring makialam. Sapat na, sundin ang aking mga tagubilin. Una, bawiin ang lahat. Babalik ako maya-maya. Dahil sa mga salitang iyon, bumalik si Landon Torres sa altar ng Diyos upang magtanong tungkol sa uri ng kapangyarihan ni Yusuf Zok, isang puwersang ngayon lang niya nakita. Hanggat natutukoy niya ang pinagmumulan ng kapangyarihang ito, gagawa siya ng isang panlaban. Kuwit. Samantala, si Yusuf Zok ay desperadong tumakas sa kalawakan ng langit, hindi naglakas loob na magtagal sa kontinente ng langit dahil sa takot na habulin. Ang mukha niya ngayon ay mapatla na parang papel, ang mga titig niya ay malamig na parang talam. Bagamat nakatakas siya sa pagkakataong ito, sa puso niya, itinuring niya itong isang matinding pagkatalo. Iniligtas niya si Ember Vance ngunit nawala si Carson Schwartz. Bagamat maaaring hindi naman agad nanganganib ang buhay ni Carson Schwartz, ang pagkawala ng kanyang asawa, ang walang magawang nakatayo lamang sa tabi niya habang napilitan siyang tumakas, ay isang hindi matiis na kahihiyan. Kailan pa tiniis ni Yusuf Zok ang ganitong kawalang dangal? Galit na galit siya, handang sumabog sa galit. Matapos tumakas ng walang tigil sa loob ng 3 hanggang 4 na oras,
sa wakas ay sumisid siya sa kailaliman ng isang walang nakatirang planeta, na nakatago sa loob ng mabituing kawalan, kung saan niya pinakawalan ang Soul Summon ng Banner. Sa sandaling lumitaw ang bandila, mabilis na nagbago ang anyo ni Tyler Nash. Hindi naman pala namatay ang lalaking ito. Bagamat nawasak ang kanyang katawan, nanatili siyang buhay, na para bang kayang bumuhay sa kanya ang bandila mula sa mga patay. Tunay na pinagpala si Tyler Nash ng pambihirang swerte at tadhana, isang ipis na puno ng kalamidad na ayaw mamatay ng basta-basta. Nababaliw na ako, nababaliw na ako. Sigaw ni Tyler Nash na may matinis na galit, na parang pato ang tono. Siya rin ay nagalit ng husto, dahil nasa bingit na siya ng kamatayan, isang hibla na lang ng buhok ang layo, kaya nag-aalab ito sa galit. Maghihiganti ako, patayin ang lahat, nakawin ang lahat, dungisan ang lahat, Inikat ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata at may paghamak na sumulyap sa puwitan ni Tyler Nash. Ano nga ba ang eksaktong dapat dungisan? Mayroon ba siya ng mga kinakailangang kagamitan? Tyler, may itatanong ako sa'yo. Noong minana mo ang pamana ng Main God, nakakuha ka ba ng kahit anong Heavenly Patching Stones? Napunta na sa isip ni Yusuf Zoc si Tyler Nash. Sa Main God Palace, may mga Heavenly Patching Stones sa bawat patong bago ang panghuli. Sigurado bang maglalaman din ng ilan ang huling patong ng Main God Palace? Oo, ilan ang kailangan mo? Ano, mayroon ka bang ilan? Hindi marami, hindi marami. 9 na piraso lang. Hindi ko pa natutuklasan kung paano gamitin ang mga ito. Kung gusto mo sila, sa iyo na sila. Kung gayon, nauutol na sabi ni Yusuf Zoc dahil sa tuwa. Ibigay mo silang lahat sa akin. Bukas, babalik ako sa walang hanggang lungsod. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1432, bawat isa ay may sariling kapalaran. Babalik ka ba para patayin sila bukas? Natulala ang patay na weirdo sa mga sinabi ni Yusuf Zoc. Napakalaki ng ginawa nila para lang makatakas, tapos ngayon, gustong bumalik at lumaban ng walang hiyang si Yusuf bukas. Nagbibiro ba siya? Ibigay mo sa akin ang mga Heavenly Patching Stones. Hindi na nag-abalang makipagtalo si Yusuf sa kanya. Gamit ang 9 na Heavenly Patching Stones, ang kanyang Purple Blood Beads ay agad na makakapagbukas ng hanggang 81 beads. 81. Ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng daan-daan, kung hindi man libo-libo, ng beses. Hinding-hindi, ibibigay ko lang sila sa iyo ng libre. Mukhang napakadali lang para sa iyo. Bakit ko sila ibibigay sa iyo? Bakit kita tutulungang lumakas? Kung tutulungan kitang lumakas, hindi na kita matatalo. Agad na nagbago ang isip ng patay na weirdo, nang mapagtanto niyang naging pabigla-bigla lang siya ngayon. Muntik nang dumura ng dugo si Yusuf sa galit. Ngunit ang patay na weirdong ito ay may 9 na bato, at kailangan niya itong makuha. Kaya, pinigilan ang kanyang galit, sinabi ni Yusuf, hindi tayo lalaban ngayon dahil mayroon tayong iisang kaaway. Kapag natapakan na natin ang ating mga kaaway sa lupa, saka tayo maglalaban. Maniwala ka sa akin, sa panahong iyon ay magiging sapat na ang iyong lakas. Hindi pa rin. Kung kukunin mo ang aking Heavenly Patching Stones, lalakas ka agad, at pagkatapos ay hindi kita matatalo. Hindi ka tanggap-tanggap ang pagiging mas malakas mo sa akin. Napakalakas na umiling ang patay na weirdo na para bang isang manika na bubblehead. Matigas ang kanyang loob, hindi ibig sabihin ay hindi. Ikaw nanay, ano ang kailangan kong gawin para mapilitan kang ibigay sa akin ang mga iyan? Napatalon si Yusuf sa galit. Ikaw nako, bigyan mo naman ako ng kasing halaga. Isang bagay na makakatulong sa akin na umangat din. Kung hindi, kalimutan mo na yan. Sigaw ni Tyler Nash pabalik sa matinis na boses, sabay talon din sa pagtayo. Nanginginig ang panga ni Yusuf sa galit habang itinuturo si Tyler, hindi makapagsalita. Biglang humagalpak ng tawa si Tyler, humagalpak ng malakas na hadjejek na halos habol niya ang hininga. Oo, iyon lang. Galit ka, wala ka ng ibang pagpipilian, wala kang maisip na paraan para makalabas. Tama ka, hahaha, nako, ang sarap sa pakiramdam. Sa wakas, makikita kitang naguguluhan. Tuwang-tuwa ang walang hiya, na para bang nanalo lang siya sa loto.
Dahil buong buhay niyang nalalagay sa alanganin laban kay Yusef, sa pagkakataong ito ay sa wakas ay bumaliktad na ang sitwasyon, at halos mapaubo na ng dugo si Yusef sa pagkadismaya. Hindi ko lang talaga ibibigay sa'yo. Hindi ko ibibigay, Palm. Plano ni Tyler na dagdagan pa ng panggatong ang apoy at tuluyang mabaliw si Yusef. Teka, huminga ng malalim si Yusef at sinabing, tingnan mo ito. Habang nagsasalita siya, hinayaan niyang bumagsak ang isang patak ng hamog ng paglikha sa isang batong mineral sa ilalim ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Sa sandaling dumampi ang hamog ng paglikha sa bato, tumubo ang mga ugat mula sa bato, at mabilis itong nagiba at naging isang figurang humanoid. Natulala si Tyler. Ano ba to? Mahika ito ng paglikha. Pagtawag ng tao mula sa ere. Ang kupol na si Yusef ay mayroon palang divine skills. Hindi ba't ang lalaking ito ay talagang lumalabag sa natural na kaayusan? Bueno, nakikita mo ba? Ang aking banal na tubig ay kayang lumikha ng isang tao mula sa wala, at ang mga taong nililikan nito ay pawang mga Divine Emperor na nasa kalagitnaang antas. Teka, tignan ko kung totoo ba, labis na nag-alinlangan si Tyler at lumapit sa taong kakagawa lang. Kinurot niya ang kaliwang bahagi, tinusok ang kanang bahagi, at kinapapa ang tibok ng puso nito. Ginamit niya ang kanyang matutulis na kuko para kalmutin ang balat ng mga ito, sinusuri ng mabuti sa lahat ng posibleng paraan. Pagkatapos ng isang buong inspeksyon, biglang tumalon si Tyler sa harap ni Yusef, hinawakan ito sa leeg, at sumigaw, Yusef, ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin itong banal na tubig, gusto ko ito, kailangan ko ito. Lumayo ka, sinipa siya ni Yusef palayo. Isang patak lang, kunin mo o iwanan mo. Kapalit ng 10 heavenly patching stones, malamig na sagot ni Yusef. Hindi. Ang isang patak ay katumbas lamang ng kalahating bato. 2 patak para sa isang bato, tanggapin mo o hindi. Binabantaan mo ba ako? Oo, pinagbabantaan kita. Ano ang magagawa mo tungkol dyan? Sige, ayos lang. Nagngingit-ngit si Yusef. Sulit ang pagpapalit ng 18 patak ng Dough of Creation para sa 9 na heavenly patching stones. Bilasan mo, ibigay mo sa akin. Iinuman ko agad. Agad na ibinoka ni Tyler ang kanyang bibig, umakto na parang uhaw na uhaw. Inikat ni Yusef ang kanyang mga mata, nagpatulo ng isang patak, at iniabot ang kanyang kamay, hinihingi ang isang heavenly patching stone mula kay Tyler. Nakabunot nga si Tyler ng isang heavenly patching stone, pero hindi niya ito agad ibinigay. Wala sa kanila ang nagtiwala sa isa't isa, dahil pareho silang natatakot na baka umatras ang isa't isa o magpataw ng karagdagang mga kondisyon. Pareho silang tuso at mahilig mandaya. Pagkatapos ay hinayaan ni Yusef na mahulog ang pangalawang patak sa bibig ni Tyler. Buzz, nang makapasok ang hamog ng paglikha sa katawan ni Tyler, talagang gumana ito. Ang buong pagkataon niya ay parang kumukulong tubig, umuugong ng malakas. Mabilis na damaloy ang lahat ng kanyang dugo, at tila napadpad si Tyler sa isang estado ng masayang euphoria. Humuhuni sa kasiyahan, lubos na nagagalak. Casual na inagaw ni Yusef ang heavenly patching stone at inihagis ito sa blue sea at cloud sky. Huwag kang tumigil. Gusto ko pa, ang sarap. Parang maliit na tuta si Tyler, ikiling ang ulo, pinapalo ang labi, at punong-puno ng pananabik. Kasabay nito, alam ni Tyler na maliban kung magbibigay siya ng mas maraming heavenly patching stones, hindi na siya bibigyan ni Yusef ng mas maraming banal na tubig. Kaya't isinuko niya ang isa pang bato, at nagpatuloy sila sa pakikipagkalakalan. Patuloy na nagpapatak ng mga patak si Yusef, habang si Tyler naman ay patuloy na umiinom. Nagpatuloy ang palitan ng salita ng bato. Hindi nagtagal, nakolekta ni Yusef ang lahat ng 9 na heavenly patching stones, habang si Tyler ay tila hindi pa rin sapat. Kahit na kumalma na ang kanyang katawan, isang kakaibang aura ang nagsimulang lumabas mula sa kanya. Hindi tulad ng karamihan, hindi nilinang ni Tyler ang pagiging Diyos. Tulad ni Ember Vance, ang mga banal na kasanayan na kanyang isinagawa ay lubhang kakaiba, ganap na walang masusukat na antas. Dahil dito, wala sa kaalaman ni Yusef kung ano ang magiging epekto ng masaganang hamog ng paglikha kay Tyler.
Iyan na. Kumpleto na ang transaksyon. Nakolekta na ni Yusef ang lahat ng 9 na Heavenly Patching Stones. Kaya, wala nang maibibigay pa kay Tyler, gaano man niya kagusto. Kapatid, mahal kong kapatid, minamahal kong kapatid, hindi ba't naging mabuti ang pakikitungo ko sa iyo? Si Ember Vance ay nasa problema, at wala siyang anumang pakialam sa akin, ngunit tinulungan ko pa rin siya. Aminin mo, medyo disente ako, di ba? Ngayon, bigyan mo pa ako ng ilang patak. Ikaw, labis na nabahala si Yusef kaya't nanigas ang kanyang mga balahibo. Ang mahal na kapatid, at minamahal na kapatid, ni Tyler ay lumapit na may mapang-akit na kindat, na parang gusto niyang idiin si Yusef at, sabihin na lang nating nanindigan ang balahibo ni Yusef. Sige, isang patak pa. Umikot ang mga mata ni Yusef. Ano man ang mangyari, may punto si Tyler at naging matulungin naman siya, kaya labag sa loob na pinainom siya ni Yusef ng isa pang patak. Isa pa, isa na lang. Pakiusap, tutulungan kitang lumaban bukas, sus. Talaga, bigyan mo pa ako ng isa pang patak, pakiusap. Mabuting kapatid, ang ate mo, hindi, ang kuya mo ang laging mag-aalaga sa'yo. Tanga ka, tumahimik ka na nga. Sige, bibigyan kita ng 2 pang patak. Tumigil ka na sa pagsasalita. Mabilis na nagpatak si Yusef ng 2 pang patak at dali-daling umatras, tunay na nag-aalala na baka sunggaban siya ni Tyler. Nag-iinarte talaga ang lalaki. Boom, boom, buzz. Pag-atras ni Yusef, isang malakas na pagsabog ang sumabog mula sa katawan ni Tyler. Malakas na nabasag ang buong kalansay niya, at kasabay ng isang kalabog, tumilapon siya mula sa lupa na parang isang rocket. Nako, anong nangyayari? Sisibog ang planeta. Gulat na gulat si Yusef. Ang biglaang pag-alo ni Tyler ay nagdulot ng matinding pagyanig na parang madurog ang planeta. Walang pag-aaksaya ng oras, inangat ni Yusef ang batong pigire sa tabi niya at mabilis na tumakbo pataas. Whoosh, whoosh, sunod-sunod na lumabas ang 2. Isang itim na butas ang nabuo sa ilalim ng mga paa ni Tyler, at sa isang kisap mata, tuluyan siyang naglaho. Gusto sana siyang tawagin ni Yusef, ngunit biglang sumabog ang planeta, na nagtulak kay Yusef na agad na makatakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1433 Pag-activate ng linya ng dugo. Hindi hinabol ni Yusef Zoc si Tyler Nash, sa halip ay agad na pumasok sa kaharian ng Blue Sea at Cloud Sky. Sabik siyang makuha ang 9 na Heavenly Patching Stones. Desperado siyang makaganti at mailigtas si Carson Schwartz. Si Carson Schwartz ay naging tapat at matuwid, at si Yusef Zoc ay hindi maaaring kumilos na parang isang duwag na pagong. Bukod dito, si Carson Schwartz ay malamang na nasa malaking panganib sa ilalim ng kanilang kontrol. Marahil ay hindi agad nanganganib ang buhay niya, ngunit walang dad ang magiging malungkot ang kahihinatnan. Bukas na ang araw ng kanyang kasal, at batay sa mga kaayusan ng 8 mahusay na pamilya, malamang na matutuloy ang kasal ayon sa plano. Total, ang 8 dakilang pamilya ay naharap sa mga kaaway hindi lamang sa anyo ni Yusef Zoc, sila ay kinubkob ng mga kalaban sa lahat ng panig, at imposible para sa kanila na guluhin ang kanilang mga plano para sa kanya lamang. Kung hindi nakansela ang kasal, maaaring tunay na ikakasal na si Carson Schwartz kay Mark Watts, isang senaryo na hindi kayang isipin ni Yusef Zoc. Ano man ang mangyari, kailangan niyang kumilos bukas. Ang pag-unlock ng Champa ay magdadala sa bilang sa 81 purple blood beads, at sa puntong iyon, ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng husto. Gamit ang purong puwersa, lakas ng kamao, at mga teknik sa pakikipaglaban, magagawa niyang durugan kahit ang pinakamalakas na kalaban. Puno ng pananabik, naiinip siyang kumuha ng isang Heavenly Patching Stone at mabilis itong sinimulang higupin. Papa, kasabay ng isang pagsabog, nabasag ang Heavenly Patching Stone, at ang enerhiya nito ay mabilis na nasipsip ng mga purple blood beads. Gayunpaman, may nangyari na halos nagpasuka ng dugo kay Yusef Zoc. Walang epekto ang Heavenly Patching Stone na ito, naipon lang ito sa loob ng purple blood beads nang hindi nabubuksan kahit isa. Biglang namutla ang ekspresyon ni Yusef Zoc. Nabigo ang Heavenly Patching Stone, bigo ito. Posible kayang peke ito. Pero wala itong saysay, ang Heavenly Patching Stone na ito ay kapareho ng mga nauna, na naglalabas ng parehong enerhiya. Ngunit,
ang mga purple blood beads ay hindi talaga bumukas. Hindi na naman, hindi na naman. Bakit ba laging nasa Syra ang mga bagay-bagay sa mahalagang sandali? Nang inag ng hindi mapigilan si Yusuf Zok, saka inilabas ang pangalawang heavenly patching stone at mabilis itong hinigop. Whoosh! Ang pangalawang heavenly patching stone ay hinigop din ng purple blood beads, ngunit, ang ika-73 bead ay nanatiling hindi nabubuksan. Isang alon ng pagkadismaya ang bumalot sa kalooban ni Yusuf Zok, na halos magdulot sa kanya ng pagkabaliw. Habang lumalaki ang kanyang pag-asa, lalo siyang nadidismaya. Kung hindi niya mabubuksan ang 9 na purple blood beads, ano kaya ang pagkakataon niya na mailigtas si Carson Schwartz bukas? Muli, nagngalit ang mga ngipin niya at bumunot ng ikatlong bato. Whoosh! Hindi pa rin mabuksan, ang ika-73 purple blood bead ay tila napakalawak na parang karagatan, ayaw mapuno. Tuloy lang, kumuha siya ng pang-4 at pang-5 bato. Gayunpaman, ang pang-4 at pang-5 bato ay wala ring naidulot na resulta. Muli, sa pagkakataong ito, sabay-sabay siyang kumuha ng 3 bato at sinipsip ang mga ito. Buzz buzz buzz, patuloy na nanginginig at nag-iipon ng enerhiya ang mga purple blood beads ngunit hindi nagpakita ng senyales ng pag-unlock. Nawalan na ng pag-asa si Yusuf Zok. Nakagamit na siya ng 8 bato, isa na lang ang natitira. Kahit na mabuksan pa ng huli ang isang purple blood bead, hindi pa rin ito makakatulong sa kanya. Bakit? Bakas sa mukha ni Yusuf Zok ang matinding pag-aatubili, kinuha ang huling bato at hinawakan ito ng mahigpit. Papa! Nabasag ang heavenly patching stone, at gaya ng dati, dumadaloy ang enerhiya nito sa mga purple blood beads. Gayunpaman, nang masipsip na ang enerhiya ng huling bato, ang purple blood beads ay biglang naglabas ng nakasisilaw na liwanag, at ang lilang kulay ay naging ginintuan. Oo, ang mga purple blood beads, na hindi nagbabago sa loob ng hindi mabilang na milenyo, ay nag-iba sa sandaling iyon tungo sa isang makinang na ginto, ibang-iba sa dati. Puff! Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw. Habang si Yusuf Zok ay nababalisa at naguguluhang nababalisa, ang ika-73 purple blood bead, o sa halip, isang gininto ang perlas, ay sumabog, naglabas ng daloy ng impormasyon at isang gininto ang aura na tahimik na sumanib sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pop 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 pop, sa isang iglap, habang ang gininto ang aura ay sumanib sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, malalakas na bitik ang umalangaw-ngaw mula sa kanyang buong katawan. Pinalibutan siya ng mga gininto ang halo, nilamon siya ng kanilang liwanag. Kasabay nito, naramdaman ni Yusuf Zok ang kanyang lakas na tumataas ng hindi mapigilan. Dati, ang pag-unlock ng isang purple blood bead ay magpapalakas ng kanyang kapangyarihan ng 3 beses, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pisikal na katawan, kaluluwa, at bloodline ay tumaas ng napakalaki ng hindi masukat. Bukod dito, ang gininto ang halo mismo ay naglalabas ng isang hindi pamilyar at hindi nakikitang enerhiya. Natagpuan niya ang kanyang paningin na kumikinang sa mga gininto ang kislap, ang kanyang buong katawan ay nagpapakita ng teksturang kasing tatag ng sa mga golden protector. Nag-mutate na ito. Agad na pagkumpirma ni Yusuf Zok, ang purple blood beads ay nag-mutate na, at siya rin. Nag-aalab sa kuryosidad, sabik niyang hinanap sa alaala ng kanyang kaluluwa ang impormasyong bagong nakatatak sa kanya. Habang binabasa niya ang introduksyon, sandali siyang natigilan, ang mga pambungad na salita ay, Bloodline Activation, Initial Birth. Pag-activate ng bloodline, unang kapanganakan. Ano ang ibig sabihin nito? Patuloy na nagbasa si Yusuf Zok ng matamang, sinusuri ang kahalagahan ng bawat salita. Habang palalim ang kanyang pagbasa sa teksto, mabilis na kumakabog ang kanyang puso, bumibigat ang kanyang paghinga, at bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan. Dahil, ang nilalaman ng impormasyong ito ay nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkagulat. Hindi tinukoy sa teksto ang eksaktong lahi o nilinaw kung ano ang kaakibat ng pag-activate, ngunit detalyado nito ang mga kamangha-manghang benepisyo ng yugto ng paunang kapanganakan. Nakasaad sa impormasyon, ang unang kapanganakan sa linya ng dugo ay nagbibigay ng kawalang hanggan, buhay hanggat ang langit na daw mismo. Nakasaad sa impormasyon, ang bloodline initial birth ay umiiral na lampas sa abot ng heavenly daw. Nakasaad sa impormasyon, ang bloodline initial birth ay nag-aalok ng walang katapusang mga pagbabago.
Nakasaad sa impormasyon, ang bloodline initial birth ay may kakayahang ubusin ang lahat. Nakasaad sa impormasyon, inilalantad ng bloodline initial birth ang kapangyarihan ng mga higanti. Kuwit. Isa-isang inilahad ang maraming bentaha, ngunit ang pinakanakakagulat kay Yusuf Zok ay ang pahabol na bahagi ng kabanata ng initial birth, mag-ipon ng giant spirit power para makamit ang paglago. Ang pahabol na teksto ay nagbigay kahulugan sa giant spirit power bilang pangkalahatan, bawat bagay, bawat nilalang na umiiral ay nagtataglay ng spirit power, na, kapag nasipsip, ay maaaring maging purong giant spirit power. Gayunpaman, ang ilang entidad ay nagtataglay ng mas maraming giant spirit power, habang ang iba ay mas kaunti. Walang ideya si Yusuf Zok tungkol sa tunay na lawak ng lakas ng giant spirit power, ni hindi niya ito maarap. Gayunpaman, ang mga paglalarawan ng paglamon sa lahat ng bagay at walang katapusang mga pagbabago ay pumuno sa kanya ng pagkamangha. Binasa niyang muli ang kabanata ng asterisk initial birth asterisk ng mahigit 100 beses, isinasaulo ang mga pamamaraan para sa pagkonsumo at pagbabago. Pagkatapos lamang pakalmayan ang sarili ng mahigit 2 oras ay saka lamang niya tuluyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nanginig ang kanyang katawan, at ang kanyang tangkad ay tumaas ng husto, sa isang kisap mata, lumaki siya sa mahigit 100 zang. Huminga ng malalim si Yusuf Zok. Ang walang hanggang pagbabago ay nagbigay sa kanya ng walang hanggang kakayahang umangkop, kung gugustuhin niya, maaari siyang lumaki hanggang sa 1,000 zang o kahit 10,000. Ito ang sining ng pagbabago, katulad ng 72 pagbabago ng hari ng unggoy. Nang ma-activate ang kanyang bloodline at natamo ang kanyang initial birth, malayang nakapagbago si Yusuf Zok, kahit sa bato, puno, o damo. Siyempre, ang kakayahang mag-transform ay isa lamang teknik at hindi direktang nagpapahusay sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang tunay na sukatan ng lakas ay nagmumula sa giant spirit power. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang mag-concentrate, itinoon niya ang kanyang pansin sa loob, naramdaman na ang kanyang espiritual na dagat ay naging isang gininto ang karagatan. Ngunit habang ang kanyang atensyon ay napunta sa kanyang espiritual na kaibuturan, siya ay natigilan. Ang espiritual na kaibuturan ay hindi nabilog, ito ay naging isang gininto ang buto, na kasing haba ng daliri at hugis isang pahabang supot. Ang butong iyon ay naglabas ng isang aura na napakalakas at nakakatakot kaya't bumilis ang tibok ng puso ni Yusuf Zok at nanlamig sa takot. Higanteng kapangyarihan ng espiritu. Agad na nahinuhan ni Yusuf Zok. Ang tinatawag na paunang kapanganakan ay tumutukoy sa pagbabago ng kanyang espiritual na kaibuturan tungo sa isang binhi. Ang binhi ay nangangahulugang pag-activate. Nagsimula na ang pag-activate ng isang bloodline na kakaiba, misteryoso, at napakalakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1434 na higanteng espiritu, napakalaking lakas. Kahit na may pagsilang ng gininto ang binhi, kahit na may taglay na tinatawag na giant spirit power na nagpapahintulot sa hindi mabilang na mga pagbabago, hindi pa rin maintindihan ni Yusuf Zok kung gaano kalakas ang puwersang ito, ni ang katangian ng lakas nito. Kaya, nilisan niya ang dagat na asol at langit na may ulap at sinimulang tahakin ang kawalan ng mabituing kalangitan. May planetang walang nakatira sa unahan. Gagamitin ko ito para sa pagsubok. Biglang huminto si Yusuf sa itaas ng mabituing kalawakan, sa sandaling ito ay 10,000 milya ang layo mula sa planeta. Nakatala sa impormasyong nakapaloob sa kanyang aktibong bloodline na kaya niyang lunukan at ilabas ang kahit ano, at ang malayong planetang iyon ay mas malaki ng maraming beses kaysa sa daigdig. Ano ang ibig sabihin ng paglunok at pagbuga? Nangangahulugan ito ng paglunok nito sa tiyan o pagbuga nito pabalik. Sige, subukan natin. Tingnan natin kung kaya kong lunukan. Biglang huminga ng malalim si Yusuf, at agad na binalot ng kanyang banal na kamalayan ang buong planeta. Lunukan mo. Parang isang balyena na umiinom ng tubig, sa sandaling malanghap niya ito, isang napakalaking black hole ang lumitaw sa itaas ng kalangitan ng planeta. Umikot ang black hole at, halos agad-agad, kasabay ng mabilis na, whoosh, ang planeta ay hinigop papasok sa black hole. Oo, ang napakalaking planeta ay direktang nasipsip sa black hole. Pagkatapos ay namuo ang mga pisngi ni Yusuf, at kasabay ng isang, gulok,
narinig niya ang tunog ng pagbagsak ng planeta sa kanyang tiyan. Siyempre, sa sandaling iyon, natunaw na ang planeta, at isang mahiwagang kapangyarihan ang mabilis na nasisipsip sa kanyang maputik na dagat, pagkatapos ay inilipat sa gininto ang buto sa loob nito. Ang buto ay bahagyang kumikinang na may mahinang gininto ang liwanag. Sobrang nanghihina. Nagulat si Yusef. Hindi niya lubos maisip na nilamon niya ang isang napakalaking planeta. Tao na ba ako ngayon? Ano na ba ang kalagayan ko? Bahagyang natakot si Yusef sa sarili niyang mga kakayahan. Isa itong planeta, isang napakalaking planeta, hindi lamang isang simpleng piraso ng candy, ngunit nilunok at dinurog niya ito ng direkta, na ginawa itong giant spirit power. Bagong labas lang itong gininto ang binhi, na-activate na ang bloodline ko, kaya dapat ay naglalaman ang binhi ng giant spirit power. Tingnan ko kung gaano talaga kalakas ang giant spirit power na ito. Matapos subukan ang kanyang kakayahang lumunok, biglang tumangala si Yusef. Mabilis niyang itinaas ang isang daliri at itinuro ang ibang direksyon. Sa direksyong iyon ay naroon ang mas maraming planeta, pawang mga patay na bituin sa kawalan sa itaas ng makalangit na kontinente, madilim at walang buhay. Mabilis na sumugod ang daliri niya. Sa isang kisap mata, tumawid ito ng 10,000 milya para marating ang isa sa mga planeta. Gayunpaman, bago pa man maisara ng kanyang daliri ang ilang daang milyang agwat sa planeta, nang inig at sumabog ang planeta. Hindi man lang nakayanan ng bituin ang pressure ng kanyang daliri, marahas na nabasag sa lakas na dala nito. Labis na namangha si Yusef. Hindi pa nga niya naaabot ang planeta. Mula sa ilang daang milya ang layo, sumabog ang bituin. Gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng higanteng espirito na taglay ng daliring ito. Huminga ng malalim, biglang nagkaroon ng panibagong ideya si Yusef. Nang inig ang kanyang daliri, ginawa niya itong isang itim na butas, na mabilis na sumipsip sa nagkalat na alikabok at mga kalat na nakakalat sa kawalan. Puff! 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 Nasa amid. Naamoy ni Yusef ang nakakapangilabot na amoy ng alikabok, dahilan para paulit-ulit siyang umubo. Sige, subukan natin ang kapangyarihan ng giant spirit power na ito gamit ang isang magic treasure. Pagkatapos ay kinuha ni Yusef ang God Bow of Shooting the Sun ngunit hindi niya kinuha ang kanyang God Dragon Arrow. Sa halip, pinaikli niya ang gangchi bago hinayla ang bowstring hanggang maging isang buong crescent. Boom! Kasabay ng isang malakas na pagbitaw, ang palaso na nabuo mula sa gangchi ay naging isang guhit ng gininto ang liwanag, na tumatama patungo sa isang planeta na 10,000 milya ang layo. Bang! Sa isang kisap mata, pagkalagpas ng palaso, sumabog ang planetang tinamaan. Pagkatapos, isang eksenang ikinagulat ni Yusef ang naganap sa kanyang harapan. Dahil matapos durugan ng palaso ang isang planeta, hindi naglaho ang Golden Light Arrow. Sa halip, nagpatuloy ito sa paglalakbay, tinagos at sinira ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, at maging ang ikapitong planeta sa isang tuwid na landas. Lahat ng planeta sa dinaraanan nito ay nabura bago tuluyang naglaho ang palaso sa walang katapusang kawalan. Nagsimulang manginig ang katawan ni Yusef. Isa lamang itong pinaikling palaso na nabuo mula sa gangchi, ngunit sunod-sunod nitong binasag ang 7 bituin. Ilang beses na siyang mas malakas ngayon kumpara noon. 10 beses, 100 beses. Tila kayanan niyang ganap na mailabas ang tunay na kapangyarihan ng Diyos na pana ng pagbaril sa araw. Dati, kahit na may God Dragon Arrow, ang mapanirang kapangyarihan ng kanyang mga pana ay wala kumpara sa mga sinaunang dakilang Diyos. Ngunit ngayon, malinaw niyang nararamdaman na siya at ang God Bow of Shooting the Sun ay perpektong nakatutok, kayang ilabas ang apokaliptikong kapangyarihan nito. Isa pa, habang ipinipihit niya ang kanyang pulso, lumitaw ang Universe Staff sa kanyang kamay, habang inihahagis niya ang God Bow of Shooting the Sun sa kanyang likod. Sa sandaling mahawakan niya ang Universe Staff, nagsimula itong umugang at manginig. Ang buto sa loob ng kanyang maputik na dagat ay kumikinang ng maliwanag, at isang daloy ng gininto ang enerhiya ang dumaloy sa kanyang braso papunta sa kanyang palad, na nagpapalakas sa Universe Staff. Ang universo ay nagsimulang magpalabas ng gininto ang liwanag, nanginginig ng kusa. Basag! Ungol ni Yusef habang malakas niyang hinahampas ang kawalan gamit ang tungkod. Boom!
Agad na nabasag ang kawalan dahil sa tama, patong-patong na nagkadurog. Sunod-sunod na lumitaw ang mga itim na butas, na naglabas ng malalakas na shockwave na sum-iris sa nakapalibot na 10,000 milya, na lumikha ng sunod-sunod na malalaking pagsabog. Habang gumuguho ang kawalan, biglang tumalikod at tumakas si Yusef, tumalon sa kalawakan at panahon, mabilis na sumugod patungo sa direksyon ng makalangit na kontinente. Babalik siya, lalaban siya para makabalik, Kuwait. Kasabay nito, habang lumilipad si Yusef patungo sa Eternal City, nakabalik na si Landen Torres sa Eternal Hall. Nang papalapit na ang bukang liwayway, dumating na ang araw ng pagdiriwang, at ang buong lungsod ay napuno ng masayang musika. Napakaraming orkestra ang tumugtog sa Sunset Square, at ang kanilang mga himig ay umaalingaw-ngaw sa buong lungsod. Samantala, sa labas ng walang hanggang lungsod, ang mga bantay ay nakatalaga bawat 3 baitang, na may mga patrolya bawat 5. Ang panlabas na lungsod ay hindi makapasok, habang ang panloob na lungsod ay mas relax. Sa bawat sulok ng kalye sa Sunset Square, ang mga katulong sa bahay mula sa 8 dakilang pamilya ay namamahagi ng mga pulang sobra. Sa araw na ito, lahat ng pagkain at inumin sa mga tavern ng lungsod ay libre. Ang okasyon ay isa sa mga pagsasaya sa buong lungsod. Sa loob ng Eternal Hall, tinapos ni Landen Torres ang kanyang mga plano, at ipinahayag, ngayon, magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Ngayon, magkakaroon ng laban ng puno ng dugo. Nakumpirma na, ang kapangyarihang ginagamit ni Yusef ay dapat ang maalamat na primal energy, na kilala rin bilang Yuan energy, sabi ni Landen Torres habang tinatapos niya ang kanyang mga pagsasaayos. Enerhiya ng Diyos. Anong klaseng kapangyarihan iyon? Tanong ng 8 dakilang pinuno ng angkan ng may kuryosidad. Ito ay isang uri ng enerhiya mula pa sa simula ng paglikha, isang puwersang umiiral bago pa man mabuo ang isang bagong mundo. Kapag naitatag na ang bagong mundo, ang enerhiya ay sama-sama sa mundo at nawawalan ng bisa. Ang ganitong enerhiya ay napakabihirang, paliwanag ni Landen Torres. Kung gayon, mayroon pa bang anumang primal energy si Yusef? Tanong ng isang tao. Hindi niya dapat, sagot ni Landen Torres na may bahagyang ngiti. Ang ganitong uri ng puwersa ay hindi maaaring gayahin, ni hindi ito maaaring malikha kung gugustuhin. Sandali lamang itong lumilitaw habang nabubuo ang isang bagong mundo. Nakakagaan ng loob. Sabay-sabay na huminga ng maluwag ang 8 dakilang pinuno ng angkan. Sakto namang bumukas ang mga pinto ng Eternal Hall at pumasok ang isang figure, walang iba kundi si Matt Graham, ang City Lord ng Eternal City. Nang hindi kumakatok o humihingi ng permiso, dumiretso siya sa gitna ng bulwagan, binati si Landen Torres bago nagsalita, ang 108 angkan ay nagtipon-tipon na sa Sunset Square. Ang 32 angkan ay hindi nagpakita ng anumang kakaibang galaw, ni hindi sila nagpakita ng anumang senyales ng pakikipagtulungan o palihim na komunikasyon. Wala rin kaming nakitang kaina-hinalang individual. Nagsagawa kami ng masusing verifikasyon sa bawat miyembro ng 32 clans na dumalo. Lahat ng naruroon sa Sunset Square ay mula sa kani-kanilang mga angkan at may kilalang pagkakakilanlan. Walang mga estranghero. Nang marinig ang ulat ni Matt Graham, naniningkit ang mga mata ni Landen Torres at sinabing, walang mga tagalabas, pero nang ahas silang dumalo ng walang pakundangan sa pagdiriwang na ito. Ano ang kanilang inaasahan? Kabanata 1435 problema. Sa katalinuhan ng 8 dakilang pamilya, hindi bababa sa 32 sa 108 unang uri na pamilya ang nakipag-ugnayan na sa mga matuwid at masasamang Diyos o nagsimulang sumambo sa kanila, o sila ay orihinal na may lahi ng mga matuwid at masasamang Diyos. Kaya, noong sinaunang panahon, ang mga matuwid o masasamang Diyos ay nagtatag ng ilang kasunduan sa kanila sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Balak nilang ibalik at ibalik ang kadakilaan ng sinaunang panahon. Ngunit ngayon, ito ay nasasakupan na ng 8 dakilang pamilya, dahil sila na ang kumontrol sa kontinente ng langit, kaya hindi nila hinahayaang bumalik ang mga matuwid o masasamang Diyos at guluhin ang kanilang pamamahala. Kaya, sa pamamagitan ng pagtigil sa isyu ng maaga, maaari nilang tuluyang maputol ang landas ng pagbabalik para sa mga matuwid at masasamang Diyos, na magbibigay daan sa 8 dakilang pamilya na patuloy na mamuno sa kaharian ng langit at sakupin ang lahat ng mga mapagkukunan nito.
Ang kaina-hinalang taong binanggit ni Matt Graham ay dahil sa kagustuhang makita ni Landon Torres kung mayroon ngang pagbabalik ng mga matuwid at masasamang Diyos sa kanilang tunay na anyo, dahil hindi maaaring hindi alam ng 32 angkan na nilalayon silang lipulin ng 8 dakilang pamilya, ngunit nang ahas pa rin silang lumapit, na nagpapakita na mayroon silang tiwala sa sarili. Kaya saan nga ba nagmumula ang kanilang kumpiyansa? Ang simpleng pag-asa sa matuwid at masasamang Diyos na ipasa ang kanilang mga kasanayan sa isang tao o angkinan ang isang tao ay tila hindi epektibo. Ang pag-aari ay hindi katumbas ng pagkakaroon ng tunay na anyo, kaya hindi nila magagamit ang kanilang tunay na lakas. Kung wala ang kanilang tunay na lakas, paano lalabanan ng mga matuwid at masasamang Diyos ang 8 dakilang pamilya? Kung walang mga hindi pamilyar na mukha, malamang ay sinapian iyon ng isang tao. Seryosong sabi ni Jordan Berger, ang pinuno ng angkan ng Berger. Pero ang pag-angkin sa isang tao ay tila hindi kayang gamitin ang tunay niyang lakas, hindi ba? Ganti ni Nelson Torres. Oo, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi katumbas ng presensya, gaano man sila kalakas, kulang pa rin sila sa puhunan para labanan tayo, tama ba? Kaysen, ano sa tingin mo? Tumingin si Nelson Torres kay Landon Torres. Nag-isip sandali si Landon Torres, o baka gusto nilang gamitin ang kaganapang ito para subukan ang ating lakas at pagkatapos ay suriin. Oo nga, agad na napagtanto ng 8 dakilang pamilya dahil, para sa mga sinaunang Diyos na matuwid at masasama, ang 32 angkan ay pawang walang halaga, at kahit na malipol sila, hindi na sila maaabala pa. Kaya, ginagamit nila ang pagkamatay ng mga angkang ito upang subukan ang kasalukuyang kapangyarihan ng 8 dakilang pamilya, pagkatapos ay maghanda para sa mga susunod na aksyon. Siyempre, hindi tayo dapat maging masyadong optimistiko. Kumunat ang noo ni Landon Torres at sinabing, may posibilidad din na ang mga sinaunang Diyos na matuwid at masasama ay muling nagkatawang tao sa loob ng 32 angkan, at sa mga taong dumating sa pagkakataong ito, maaaring may mga reinkarnasyon ng mga sinaunang nilalang na ito. Kung ganoon nga, kailangan natin silang harapin ng maingat. Ang reinkarnasyon ay nangangailangan ng muling pagsasanay, at kung magsasanay pa sila, imposibleng maabot nila ang controller level, hindi ba? Hanggat wala sila sa antas ng controller, ang ating 8 angkan, kasama ang 8 kataas-taasang likas na espiritual na kayamanan, ay maaaring makamit ang tagumpay. Ipinahayag ng 8 dakilang pinuno ng angkan ang kanilang mga pananaw, ngunit naniniwala silang lahat na hanggat hindi personal na babalik ang mga matuwid at masasamang Diyos, walang malaking isyu. Samantala, patuloy na nagtanong si Landon Torres, kumusta naman ang mga celestial beast? Mayroon bang anumang kakaibang galaw? Walang kakaibang galaw, umiling si Matt Graham. Sige. Magpatuloy lang kayo ayon sa aking naunang mga kaayusan, lahat kayo ay manatili sa inyong mga pwesto. Ang porma sayon sa Sunset Square ay sapat na upang mahuli ang mga controller, kaya sikapin ng lahat na manatiling kalmado at huwag mawalan ng pagpipigil. Naiintindihan ko, sabay na tumango ang 8 dakilang pinuno ng angkan at si Matt Graham. Sa sandaling ito, biglang napansin ng leader ng angkan ng Schwartz clan na si Denton Schwartz ang paggalaw sa kanyang noo at agad na kumuha ng isang jade simple para tingnan. Naramdaman niyang may nagpadala sa kanya ng mensahe kaya agad niya itong kinuha para tingnan. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng isang sulyap, malamig na sumangot si Denton Schwartz. Kuya Deng, anong problema? Tanong ni Jordan Berger. Lumingon ang lahat kay Denton Schwartz. Huminga ng malalim si Denton Schwartz at sinabing, mga walang utang na loob, hindi mahusay ang pagkakatuto. Anong nangyayari? Naguluhan ang mga tao sa sinabi niya. Kinagat ni Carson ang dila niya para magpakamatay, at tuluyan na itong natanggal. Malamig na singgal ni Denton Schwartz, kahit na pira-piraso ang katawan niya, kailangan pa rin niyang tapusin ang kasal para sa akin. Ang pagkagat ng dila ay hindi nangangahulugang kamatayan, tama ba? Nawalan ng masabi ang mga pinuno ng angkan. Si Carson Schwartz ay karaniwang tila may talento, mayabang, at mayabang ngunit isa rin siyang mabangis na tao, na sumasalamin sa maalab na espiritu ng isang iskolar. Sino ang nakakaalam kung anong klaseng matatamis na salita ang ipinakain sa kanya ni Yusuf Zok? Haha, ang Carson mo ay tunay na dedikado. Kawawa naman ang aking anino, na ikakasal sa isang taong ayaw sa kanya.
Ngumiti ng mapait at matamis ang leader ng angkan ng pamilyang Watts. Kapag naluto na ang kanin, tatanggapin na niya ang kanyang kapalaran. Hayaan mong ilagay ng iyong anino ang isang sanggol sa kanyang sinapupunan, at siya ay magiging maayos na. Ha ha ha. Tawa ng tawa ang lahat, pansamantalang nabawasan ang tensyon. Sige. Ang 108 angkan ay nasa posisyon na, at malapit na ang oras, salubungin natin sila sa Sunset Square. Nang tumayo si Landon Torres, ang kanyang mga roba ay biglang nagbago ng kusa, at sa isang kisap mata, mula sa ordinaryong roba, nakasuot na siya ng isang hanay ng napakagandang roba na brocade. Sumunod din ang 8 dakilang pinuno ng angkan, at nagpalit din ng bagong roba. Total, araw ito ng malaking pagdiriwang, at kailangan nilang makipagkita sa mga bisita, kaya ngayon ay dapat silang manamit ng masaya at maganda. Siyam sila, kasama si Matt Graham, at umabot sa 10 ang kabuuang bilang, at lumabas sila ng Everlasting Hall, tumawid sa Eternal Square, pagkatapos ay dinaanan ang pulang carpet sa Eternal Street hanggang sa Sunset Square, hindi kalayuan sa Eternal Palace. Sa oras na ito, punong-puno na ng tao ang Sunset Square. Masasabing ang engranding kasalang ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng kontinente ng langit, na pinangunahan ng 8 mahusay na pamilya. Kahit ang mga prestihiyosong pamilya na hindi imbitado ay nakahanap ng paraan upang makiisa sa kasiyahan at magbigay din ng mga regalong pambati, na nagsisilbing tanda ng mabuting kalooban. Kaya naman, ang mga naruroon sa Sunset Square ngayon ay maaaring mayayaman o maharlika. Gayunpaman, hindi basta-basta maaaring makapasok ang kahit sino. Bagamat malaki ang Sunset Square, ang mga ordinaryong mamamayan ng Diyos at mga tulisan mula sa malalalim na bundok ay walang kwalifikasyon para makapasok. Para makapasok sa Sunset Square, kailangan mo ng imbitasyon. Sinasabing ang mga imbitasyon ay naibenta sa napakamahal na presyo sa black market ilang panahon na ang nakalipas. Tumingin kayong lahat, ang 8 dakilang pinuno ng angkan. Diyos ko, sa wakas ay makikita ko na rin ang 8 dakilang pinuno ng angkan kahit minsan sa buhay ko. Pero sino yung taong naglalakad sa unahan, nauuna sa 8 dakilang pinuno ng angkan? Hindi mo ba siya kilala? Siya si Quezon Torres, ang pangatlo sa pamilya Torres, si Landon Torres, na dumaan sa 4 na magkakasunod na sakuna, at nababalitang may kapangyarihang kumontrol. Si Landon Torres pala iyon. Namangha ang lahat, kumbinsido na si Landon Torres ay talagang isang controller. Nabalitaan mo na ba? Nagkaroon ng aksidente, may gumugulo sa kasal at kinuha ang asawa ni Micah Berger. Talaga, sino ang mga ngahas na magkaroon ng ganitong katapangan at kakayahan? Martin Hupp, totoo nga ito. Sinasabing matapos makuha ang asawa ni Micah Berger, agarang inayos ng 8 dakilang pamilya ang pagpapakasal ng isa pang babae mula sa pamilyang Watts kay Micah Berger, at lilito siya mamaya. Ganoon na ba kalakas ang loob ni Martin Hupp na mang-asar at guluhin ang kasal? Nabalitaan kong hindi ganoon kasimple ang kasal na ito. Nagsimulang mag-usap ang mga tao, habang ang 8 dakilang pinuno ng angkan at si Landon Torres ay patuloy na naglalakad, nakikinig sa usapan ng mga nakapalibot na lugar. Gayunpaman, lahat ng 8 ay lubos ng mahusay sa pagpapanatili ng kahinahunan, hindi nagbabago ang kanilang mga ekspresyon o nagpapakita ng anumang senyales ng pagkabalisa. Habang naglalakad sila sa pulang carpet patungo sa plataporma ng obserbasyon sa Sunset Square, 108 indibidwal ang nakatayo sa plataporma. Ang 108 indibidwal na ito ay nagkaroon ng pribilehiyong umupo sa plataporma upang mapanood ang seremonya, at sila ang mga pinuno ng angkan ng 108 pamilyang pangunahing klase. May mali, may mali. Habang nagpapalitan ng pagbati ang 8 dakilang pinuno ng angkan sa mga primera klaseng pinuno ng angkan, isang batang katulong ang biglang tumakbo ng walang tigil, at natisod papunta sa plataporma ng pagmamasid. Ang 8 dakilang pinuno ng angkan ay nanlaki ang mata sa galit, at ang mukha ni Landon Torres ay nagdilim. Sa ganitong pagkakataon, ang mga salitang may mali, ay hindi dapat bigkasan. Maliban na lang kung mayroon kang matibay na dahilan para sa terminong may mali, babalatan kita ng buhay, sabi ni Landon Torres sa mahinang boses. Tumindig ng maayos ang batang katulong at malakas na ipinahayag, ang 16 na mag-asawa ay nagsusuka ng dugo, ang kanilang mga katawan ay nabubulok at nanginginig ng hindi mapigilan, at malabo ang kanilang malay. Ano? Wow!
Sinadya ng katulong na ay lakas ang boses niya, siniguradong maraming tao ang makakarinig, na nagdulot ng kaguluhan sa plaza. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1436 na Pampaganya. Ano, lahat silang 16 ay samuka ng dugo, nawalan ng malay, at nabubulok na ang kanilang mga katawan. Nang marinig ang ulat mula sa katulong, maging si Landon Torres ay napanganga sa gulat. Sila ay 16 na bagong dating, at kahit ang pinakamasama sa kanila ay umabot na sa antas ng paggalang. Bukod dito, ang lahat ng 16 ay nasa ilalim ng mahigpit na proteksyon, kaya halos imposible para sa sino man na makalapit sa kanila. Pero kahit na ganoon, lahat ng 16 na bagong dating ay naging biktima pa rin. Tingnan natin. Naging malungkot ang mukha ni Landon Torres habang nagmamadali siyang naglakad patungo sa Sunset Tower sa katimugang bahagi ng Sunset Square. Ang tore, isang malaking tuluyan na naghahain ng pagkain at tuluyan, ay kamakailan lamang kinuha para magamit. Lahat ng mga bagong dating ay nakaistasyon doon na nakastandby. Ang mga talakayan sa kabilang panig ng plaza ay lalong naging maingay. Marami ang nakadama na may nagaganap na isang mahalagang pangyayari. Sino ang may kapangyarihang mag-target ng mga bagong dating na tulad nito? Di nagtagal, ang 8 dakilang pinuno ng angkan, kasama si Landon Torres at iba pa, ay sumugod sa Sunset Tower. Pagpasok pa lang ni Landon, biglang nanginig ang kanyang talukap. Napuno ng amoy ng pagkabulok at matinding amoy ng dugo ang buong espasyo. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng tore, 15, hindi 16, ang magkakatabing nakahiga. Sinusuri na sila ng mga eksperto, ngunit maging ang mga noo ng mga doktor ay basang-basa ng pawis. Ang sitwasyong ito ay lubos na nakakatakot. Bakit 15? Sino ang nawawala? Napataas ang kilay ni Landon nang mapansin niyang may isang taong wala. Si Carson to. Kanina, nagkaroon ulit ng isa pang episode si Carson kung saan ibinagsak niya ang ulo niya sa pader, na naging dahilan ng pagdurugo ng ulo niya. Pinindot ko ang sleep acupoint niya para pakalmayan siya at iniwan ko siya sa isang guest room habang binabantayan, sabi ni Jake Schwartz, ama ni Carson. Kumusta na siya? Tanong ni Landon na may pagtataka. Kinuri ko lang siya. Bukod sa ilang gasgas sa balat niya sa noo, mukhang wala siyang sugat. Wala siyang ipinakitang anumang sintomas na katulad ng sa kanila. Bahagyang naniningkit si Landon at saka bumaling sa 8 dakilang pinuno ng angkan. Sa sandaling ito, isa-isang humakbang paarap ang mga pinuno ng angkan. Kanina pa nila iniimbestigahan ang sanhi ng kaguluhan sa loob ng tore, at ngayon ay mayroon na silang mga resultang ibabahagi. Kumpirmado na, isa itong sumpa na nakabatay sa pakikipag-ugnayan, sa wakas ay binasag ni Callahan Ray, isa sa mga pinuno ng 8 dakilang pamilya, ang kanyang katahimikan. Kilala sa kanyang mahinahong kilos at malalim na kahusayan sa pangkukulam at mga sumpa, ang kanyang seryosong tono ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Anong ibig mong sabihin sa sumpa na nakabatay sa pakikipag-ugnayan? Nagpahayag ng pagkalito ang ilang pinuno ng angkan. Sandaling tumigil si Callahan Ray para magpaliwanag, nagiging aktibo ang ganitong uri ng sumpa kapag ang mga individual ay nakipag-ugnayan sa isang partikular na tao o bagay. Ang enerhiya ng sumpa ay papasok sa kanilang mga katawan. Pagkatapos ng ilang investigasyon, natuklasan ko na lahat ng 15 sa kanila ay dati nang uminom ng spring shouty, habang si Carson Schwartz ay hindi. Nasa tsaa ang enerhiya ng sumpa. Sa sandaling nilunok nila ito, agad itong umipekto. Tsaang siyaw ng tagsibol. Kumunot ng malalim ang noo ng 8 dakilang pinuno ng angkan at ni Landon. Ang spring shouty, na itinatanam sa mga rehiyon sa timog, ay isang napakasarap na pagkain at kasikatan. Ang pangalan ng tsaa ay maisasalin ng maluwag sa gabi ng tagsibol. Ayon sa mga tsismis, ang mga lalaking umiinom ng tsaa ay mananatiling masigla sa buong gabi, habang ang mga babae ay magiging masidhing-masidhing damdamin. Kung ang dalawang tao ay magkasamang naghahalo ng tsaa, makakaranas sila ng sabay-sabay na mga halusinasyon, nalilikha ng isang hindi may lalarawang ilusyon ng euphoria. Sa madaling salita, ito ay maituturing na isang narkotiko, na nagpapadagdag ng kasiyahan sa panahon ng gayong mga matalik na gawain. Nakakahiya, mura ni Landon Torres ng malalim. Walang saysay ang ika-4 na henerasyon ng 8 mahusay na pamilya.
Sa ganitong panahon, wala pa rin silang saysay. Natukoy na namin ang pinagmulan ng Spring Shouty, singit ni Matt Graham. Kilala sa kanyang walang kapantay na bilis sa paglutas ng mga kaso, hindi man lang nagtagal ay natuntun niya ang pinagmulan nito habang pinag-uusapan nila ang bagay na ito. Si Xander Nash mismo ang nagdala nito. Ano? Natigilan sandali ang ama ni Xander, ang pinuno ng clan na si Nash Shengping, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang nagyayelong tingin sa kanyang anak, na nakahiga sa lupa, ang katawan ay naglalaway ng nana at dugo. Pero isinumpa rin siya, tulad ng iba. Paliwanag ni Matt Graham nang may mapait na ngiti. Malamang na nangangahulugan ito na hindi niya ito kagagawan. Maaaring minanipula lang siya. Magsasagawa ako ng soul search sa kanya. Nagliyab ang galit ni Nash Shengping, nanginginig ang kanyang balbas. Hindi pinansin ang katotohanang nanatili si Xander sa lumalalang kondisyon ng walang medikal na paggamot, agad na nagpatuloy si Nash sa isang marahas na soul search. Hindi nagtagal, nakakuha siya ng mga piraso ng alaala mula kay Xander tungkol sa pinagmulan ng Spring Shouty. May tao, arestuhin mo ang personal na katulong ni Xander. Sunduin mo sila agad, sigaw ni Nash Shengping. Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw malapit sa pinto bago pa man may makasagot. Lumabas na sinamahan sila ng mga personal na katulong ni Xander at ng iba pang mga tagapagmana, gaya ng nakagawian kapag dumadalo sa kanilang mga amo, tinitiyak na maayos ang kanilang ayos at pananamit. Nang marinig ang utos na hulihin siya, agad na napaluhod ang katulong ni Xander sa takot. Gayunpaman, may mabilis na humila sa kanya papunta kay Nash Shengping. Walang pag-aalinlangan, pinag-ibayo ni Nash ang kanyang marahas na paghahanap sa sarili. Buzz, sa isang iglap, umirap ang mga mata ng katulong, bumubula ang kanyang bibig. Maya-maya pa, sumabog ang kanyang ulo kasabay ng isang malakas na putok. Ikinumpas ni Nash Shengping ang kanyang manggas, pinawi ang ulan ng dugo at utak habang umuungol, tawagin ang mga manggagawa, tindero, at may-ari ng Sunrise Tea Stall. Dalhin silang lahat dito. Opo, Ginoo. Agad na nagtakbuhan palabas ang ilang tao. Ipagpapatuloy ko muna ang paggamot sa mga isinumpa, sabi ni Callahan Ray habang yumuko siyang muli upang gamitin ang kanyang mga natatanging pamamaraan sa pagtatangkang magpagaling. Samantala, kinuha ni Landon Torres ang kanyang Jade Simple at nagsimulang makipag-ugnayan sa 8 matataas na nakatatanda. Dati na siyang binalaan ng mga nakatatanda na ang mga tagapagmana ng 8 matataas na pamilya ay isinumpa, bagamat may isang hindi mahahalata at mabagal na sumpa. Ngayon, gayunpaman, ang bagong pagkakataong ito ay naiiba. 15, hindi, 16 na individual ang isinumpa, at ito ay matindi, na agad na nagkaroon ng epekto. Sa totoo lang, kakaunti lang ang kaalaman ni Landon tungkol sa mga sumpa at sa mga detalye ng mga ito. Wala siyang ibang magawa kundi humingi ng gabay sa mga matatanda. Nabalot ng katahimikan ang silid habang itinuon ng lahat ang kanilang atensyon kay Callahan Ray, naghihintay kung matagumpay niyang magagamot ang mga biktima. Pagkatapos ng halos 12 paghinga, nagsimulang lumitaw ang mga butil ng pawis sa noo ni Callahan. Kahit siya ay hindi matukoy ang pinagmumulan ng enerhiya ng sumpa. Sa sandaling iyon, ang mga ipinadala upang hulihin ang mga tauhan mula sa Sunrise Tea Stall ay bumalik kasama ang 6 na tao. Ang grupo ay mukhang takot, nanginginig ng hindi mapigilan at namumutla ang mga mukha. Maging ang mga ngipin ng may-ari ng tea stall ay mariing nagngangalit. Walang pag-aaksaya ng oras, ipinagpatuloy ni Nash Shengping ang kanyang brutal na pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa, simula sa mga nagtatrabaho sa tea stall. Matapos suriin ang unang manggagawa, wala siyang nakitang kapakipakinabang na impormasyon. Ang pangalawang manggagawa ay nagbunga ng parehong resulta, wala. Lumipat siya sa tindero, ngunit ang mga alaala ng tindero ay wala ring anumang bagay na maaaring magdulot ng pagkakasala. Wala silang ipinakitang intensyon na saktan si Xander Nash o ang sinuman. Panghuli, hinanap niya ang may-ari ng tea stall, ngunit wala pa ring nakitang koneksyon. Ang Spring Shouty ay naibenta hindi lamang kay Xander kundi pati na rin sa iba. Sa katunayan, ang may-ari mismo ang uminom ng parehong tsaa. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinahihiwatig nito na hindi pinakialaman ng nagtitinda ang tsaa. May mas nakakatakot na bagay na nangyayari. Tingnan natin kung sino ang nasa likod nito.
Sakto lang, natapos ni Landen Torres ang pakikipag-usap sa mga matatanda. Isang malamig na suntok ang pinakawalan niya at naglakad patungo sa isa sa mga tagapagmana. Gamit ang mga pamamaraan at pamamaraang itinuro ng mga matatanda, hindi lamang niya mapapawalang bisa ang enerhiya ng sumpa, kundi matonten din niya ang pinagmulan nito. Isa ang sigurado siya, ang taong sumusumpa sa kanila ay nasa loob pa rin ng Sunset Square. Buzz, habang tumatagos ang kanyang mental na enerhiya sa kaluluwa ng tagapagmana, mabilis na natukoy ni Landen ang presensya ng enerhiya ng sumpa at sinimulan itong kunin. Gayunpaman, habang gumagalaw siya, biglang sumabog ang enerhiya ng sumpa na may kasamang shockwave. Isang boses ang lumabas, Senior Landen, pampaganya lang ito. Malapit na ang main course. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1437 Pagpapakilala sa matuwid at masamang Diyos. Senior Landen, pampaganya lang po ito. Susunod na lang po ang pangunahing putahe. Malamig at walang awa ang boses ni Yusuf Zoc, puno ng walang hanggang hangarin na pumatay. Habang humihina ang kanyang boses, biglang sumabog ang ulo ng prinsipeng tagapagmana. Sa katunayan, maging si Landen Torres mismo ay nabigong pigilan ang pagsabog ng ulo ng prinsipeng tagapagmana. Sa katunayan, ang dugo at utak mula sa pagsabog ay tumalsik sa buong mukha ni Landen. Hindi naman sa hindi niya sinubukang umiwas, natigilan lang siya nang marinig ang boses ni Yusuf Zoc, hinayaan ang dugo na umagos sa kanyang mukha. Hindi maganda, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Landen. Biglang natarante ng sumisid siya patungo sa ibang tao. Ang taong ito ay isang babae, nakatayo malapit sa pumanaw ng prinsipeng tagapagmana. Gayunpaman, sa huli ay isang hakbang na lamang ang huli niya. Pagsulong pa lang niya, sunod-sunod na pagsabog ang sumabog, at patuloy na bumukas ang mga ulo sa buong pasilyo. Umungal, galit na sigaw ni Landen, bigla na lang pinakawalan ang kanyang kataas-taasang kaharian. Lahat, takpan ninyo ang lugar na ito ng inyong mga kaharian, isara ito, dali. Boom, boom, boom. Habang sinasabi niya ito, sumabog ang ulo ng 3 pang tao. Sa puntong ito, ang 8 dakilang pinuno ng angkan, si Matt Graham, at lahat ng mga piling tao mula sa 8 angkan ay binuksan ang kanilang mga kaharian, at tuluyang tinatakan ang lugar. Nang maisara na ang lugar, tumigil na ang mga pagsabog sa ulo. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, ang mga mukha ng 8 dakilang pinuno ng angkan ay naging berde dahil 8 tao ang patay, 5 babae at 3 lalaki. Oo, 15 tao lamang ang nasa kabuuan, ngunit 8 na ang patay. Patay na si Xander Nash, patay na si Mark Watts, patay na si Rowan Mills. Bukod pa rito, 5 babae mula sa pamilyang Goodman, Arellano, Torres, Berger, at Mills ang napatay. Ang pamilya Mills ay dumanas ng 2 pagkawala, isang kapatid na lalaki at babae, na parehong namatay. Ang eksenang ito ng matinding pagpatay ay muntik nang maglaho ang 8 dakilang pinuno ng angkan sa lugar na iyon. Dapat sana'y isang engranding kasalan ngayon, ngunit sa loob ng 2 oras bago ang seremonya, 8 tao ang namatay. Paano kaya itutuloy ang kasal pagkatapos nito? Bukod dito, ang mga namatay ang pinakamahuhusay na miyembro sa ika-4 na henerasyon ng 8 dakilang pamilya, na siyang nagdulot ng matinding sigawan sa mga pinuno ng angkan. Gayon din ang dalamhati ni Landen Torres, namumuo ang kanyang mga ugat sa galit. Yusuf Zoc, Yusuf Zoc, Yusuf Zoc, paulit-ulit niyang binulong ang pangalan ni Yusuf sa kanyang isipan. Si Yusuf ang matandang demonyo, ang lalaking lipulin ang buong pamilya ng biglaan, gagantihan ang bawat sama ng loob, at magpapakawala ng walang kapantay na kalupitan. Ang individual na ito ay lampas sa demonyo, sino mang makakasakit sa kanya ay maituturing na mapalad kung ang kanilang buong pamilya ay hindi malipol. Nagsisimula na siya ngayon ng kanyang paghihiganti, at sinabi niyang malapit na siyang bumalik. Anong karapatan niya para maging ganito ketekot? Ang bumalik dito, lalo na. Hindi ba't binugbog at pinalayas lang siya kamakailan lang? Paano siya nang ahas na bumalik sa loob ng isang araw, hindi ba't ang tiyak na kamatayan lang ang tanging kapalaran niya? Nayanig din si Landen sa divine skills ni Yusuf, nagawa niyang sampain ang 16 na superior divine masters hanggang sa mamatay. Gaano nga ba siya kalakas?
Ang hindi alam ni Landon ay ang paraan ng pagmumura ni Yusef ang pinakamasama at pinakamalakas na sumpa na nabubuhay. Sino mang nakakilala sa kanya o nahuli sa kanyang tingin, sa isang sulyap lang, ay lumilikha ng malalim na impresyon sa kanyang isipan upang magtakda ng isang sumpa. Hindi na kailangan ng mga hibla ng buhok, damit, dugo, o personal na gamit, ang simpleng pakikipagtitigan sa mata ay maaaring magdulot ng kamatayan. Anong klaseng divine skill ito? Maituturing itong celestial, wala ni isa sa mga divine ang makakapantay sa lakas nito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Humarap ang 8 dakilang pinuno ng angkan kay Landon Torres, sabik na sabik sa patnubay. Ipagpapatuloy ko ang pag-aalis ng kanilang mga sumpa. Nagpatawag si Landon ng 7 anyong parang multo sa isang hininga. Bumaba ang 7 multo sa ibabaw ng mga ulo ng 7 na isinumpa, at sa paghawak at paghila ng malaking kamay na tagahuli, 7 hibla ng isinumpang enerhiya ang nahugot. Selyado na ang lugar na ito, kaya ang mga isinumpang enerhiya ay napatalsik palabas. Mula sa malayo, hindi na makontrol ni Yusef Zoc ang kapalaran ng mga naruroon. Nang mawala ang mga sumpa, lahat ay nakahinga ng maluwag, bagamat mas tumindi ang kanilang galit. Sino ang may gawa nito? Kung sino man siya, lilipulin ko ang buong pamilya nila, walang iiwang manok o aso. Ang lahat ng 8 dakilang pamilya ay dumanas ng kahit isang pagkatalo, at ang pamilya Mills ay natalo ng 2. Ang 8 dakilang pinuno ng angkan ay labis na nagalit. Yusef Zoc, sabi ni Landon. Ano, siya, paano iyon posible? Paano niya nagagawang magkaroon ng ganito kalakas na enerhiya ng sumpa? Paano niya nalalaman ang mga petsa ng kapanganakan at mga astrological sign ng mga anak ko? Natulala ang mga pinuno ng angkan. Sa loob ng 8 dakilang pamilya, ang mga detalyeng ito ng kanilang nakababatang henerasyon ay itinago ng lihim dahil sa takot na baka gamitin sila ng mga makapangyarihang individual para maghagis ng mga sumpa. Hindi kailanman alam ng mga tagalabas ang kaalamang ito. Sinusubukan ng walang hiyang ito ang langit, at malapit na siyang bumalik. Maghanda para sa labanan. Sige, sige, sige. Kapag dumating siya, babalatan ko siya ng buhay. Igagawa ko ang kanyang laman na langis ng lampara. Papaisipin ko sana siyang mamatay na lang siya. Nang sandaling iyon, sa gitna ng matinding pagsirit ng 8 dakilang pinuno ng angkan, isang tunog ng pajiling na parang gilingang bato ang biglang umalangaw-ngaw, isang nakakayod at nakakatusok na tunog. Ano ang tunog na iyan? Si Yusef Zoc pala, lalabas ako para patayin siya. Whoosh, whoosh, whoosh. Kasama si Landon Torres, lahat ay nagtakbuhan palabas. Dapat tandaan na ang Sunset Tower ay hindi lamang tahanan ng 8 dakilang pinuno ng angkan at ni Landon Torres kundi pati na rin ng 12-dosenang Superior Divine Masters mula sa 8 dakilang pamilya. Nang sama-samang sumugod ang mga makapangyarihang figurang ito, kahit ang kalawakan ay tila gumuho sa ilalim ng kanilang pinagsamang napakalakas na puwersa, isang shockwave na yumanig sa langit at lupa. Sino sa mundo ang makakalaban sa pundasyon ng 8 dakilang pamilya? Sino ang makakapantay sa 8 dakilang pamilya sa dami ng mga nilalang na nasa antas ng dignidad? Sino ang maaaring humamon sa 8 mahusay na pamilya pagdating sa mga mahiwagang kayamanan? Sino ang maihahambing sa 8 dakilang pamilya sa mga mapagkukunan? Mga kayamanan, mga mahiwagang kayamanan, mga divine master, pagsamahin ang tatlong ito, at sino ang nang-ahas na sumuwi sa kanila sa heavenly realm? Teka, hindi ito si Yusef Zoc. Habang mabilis na lumalabas si Landon, napansin niya ang isang kumpol ng mga ulap na nagtitipon sa kalangitan. Ang umiikot na vortex ng maitim na ulap ay naging isang napakalaking black hole, tila may nagbubukas ng space-time door. Ang lokasyon ng kababalaghang ito ay direkta sa itaas ng plataporma ng panunood. Lalong nanlumo si Landon nang makita ang humigit kumulang 50 pinuno ng angkan mula sa mga primera klaseng pamilya na nakaluhod sa plataporma, umuusal ng mga oras sayon. Kasabay nito, 60 iba pang mga primera klaseng pinuno ng angkan ang nakatayo sa malayo, nagmamasid lamang. Nakakatakot ang kapaligiran, nakakagulat, ang ilan sa mga pinunong umaawit ay nanginig ng hindi mapigilan, hinayaan ang kanilang blood energy, essence blood, kapangyarihan, at life force na sumugod sa time-space black hole. Inihahandog nila ang kanilang sarili para sa pagkawasak, nang may katapangan at walang pag-aatubili,
upang tumawag ng isang bagay. Masama ito. Ipinapatawag nila ang tunay na masamang Diyos. Takpan ang Sunset Square gamit ang Big Array, ngayon din. Sigaw ni Landen habang pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan. Nagpakawala siya ng 16 na hampas ng palad, bawat isa ay tumama sa ulo ng iba't ibang pinuno ng angkan na nasa unang klase. Hindi umiwas o gumalaw ang 16 na individual na ito, hinayaan nilang tamaan ni Landen ang kanilang mga ulo, na agad nilang ikinamatay. 16 na patay, ganoon lang. Ngunit ang iba ay tila sinapian, biglang nakatayo at pinasabog ang kanilang mga noo. Mga agos ng dugo ng asensya ang bumuhos paitaas. Mga sinaunang Diyos, bumalik na kayo. Ito ang huling sinabi ng mga primera klaseng pinuno ng angkan bago ang 50 sa kanila ay pumatay sa kanilang sarili. Klang, boom, langit-ngit, sa itaas ng plataporma ng panonood, dahan-daang bumukas ang pintuang space-time. Habang mabilis na kumakabog ang puso ni Landen at ang 8 dakilang pinuno ng angkan ay nakatitig sa takot, isang batang babae, na hindi hihigit sa 6 o 7, ang unang lumabas. Bagamat bata pa, ang kanyang mukha ay walang bakas ng kawalang muwang o alindog. Sa halip, ito ay malamig, malas, at puno ng nakamamatay na enerhiya. Whoosh, whoosh, whoosh. Isa-isa, lumabas ang mga batang lalaki na may edad 7 hanggang 8, pati na rin ang mga batang babae, lahat ay wala pang 10 taong gulang. Sa isang iglap, dumagsa ang 51 figure. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1438 ang maling Diyos na matuwid at masasama. Kasabay ng isang ugong, 51 bata, 7 o 8 taong gulang, ang napatalon palabas, at ang buong Sunset Square ay agad na tumahimik. Lahat ng mga taong dumalo sa kasal ay naiwan na halos nakanganga sa takot, dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Mabilis na nagtipon ang lahat ng eksperto ng 8 dakilang pamilya sa likuran ni Landen Torres. Kasabay nito, nang lumitaw ang isang kislap ng asol na liwanag sa parisukat, na-activate ang formation, tinakpan ang buong parisukat ng isang asol na liwanag, at binalot pa ang 51 taong nasa ere. Oo, ang mga batang ito ay malamig na lumulutang sa ere. Dapat mong malaman, bawal ang paglipad sa Eternal City, pero ang mga batang ito ay maaaring lumutang sa himpapawid. Ano ang ipinahihiwatig nito? Nangangahulugan ito na ang mga paghihigpit ng Eternal City ay walang epekto sa kanila. Sa kadahilan ng ito pa lamang, mayroon silang lubos na kalamangan dahil ang mga tao ng 8 dakilang pamilya ay hindi maaaring lumipad habang kayapan nila, na ginagawang ibang-iba ang labanan sa himpapawid sa lupa mula sa labanan sa lupa sa himpapawid, kung saan ang una ay mas nababaluktot at dinamiko, habang ang huli ay hindi malayang makapagmanyobra. Alam ng 8 dakilang pinuno ng angkan na tunay nang dumating ang krisis para sa kanilang 8 dakilang pamilya, naroon si Yusuf Zak dati, at ngayon ay lumitaw na ang 51 batang ito. 51 pinuno ng angkan mula sa mga pangunahing uri ng pamilya ang nagsagawa ng isang ritual ng paghahain ng buhay upang ipatawag ang mga matuwid at masasamang Diyos na ito sa plaza. Hindi sila mga sinaunang matuwid na Diyos o masasamang Diyos, kumalma kayong lahat, huwag kayong matakot. Sa sandaling ito, biglang umungal si Landen Torres at saka humakbang paarap, malamig ang kanyang tingin habang nakatingin sa 51 individual na iyon. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ay natigilan. Hindi ba't ang 51 kakaibang bata na tinawag ng buhay na sakripisyo ng 51 pinuno ng angkan ay matuwid o masasamang Diyos? Kung hindi sila mga sinaunang Diyos, ano sila? Kaya't medyo naguluhan ang lahat. Mahalaga ba? Biglang naglaro ang babaeng unang tumalon palabas at tumingin kay Landen Torres, sabay sabi, mahalaga ba? Napakahalaga nito, pang-iinis ni Landen Torres, maaari mong gamitin ang hanggang 30% ng iyong kapangyarihan sa sinaunang panahon, tama ba? Walang dagdag na porsyento, iyon ang pagkakaiba. Marami ka talagang alam. Tumawa ang batang babae, tumanggo bilang pagsang-ayon, oo nga, kaya naming gamitin ang hanggang 30% ng aming lakas, pero dapat mong maunawaan, immortal kami. Hanggat hindi lumilitaw ang iyong 8 nagtatag na ninuno, kayang lipulin naming mga 50 o higit pa ang iyong 8 dakilang pamilya. Bakit mo siya sasayangin ng mga salita? Biglang lumapit ang isang batang lalaki na mga 7 o 8 ang edad, dinilaan ang kanyang mga labi,
ang mga kababaihan ng 8 mahusay na pamilya ay akin lahat, sapat na para magsilbing kaldero ko. Ha, mangarap ka, gusto ko yung mga wala pang 20 galing sa 8 mahusay na pamilya. Kung gayon, kukunin ko na iyong mga higit sa 20. Gusto ko yung mga wala pang 8. Kung gayon, kukunin ko ang mga higit sa 8. Marami sa mga batang 7 o 8 taong gulang ang nagsimulang magtalo, at kahit na mababait ang kanilang mga katawan, bawat isa ay nagpapakita ng masama at walang kahihiyang mukha. Ang mga batang ito ay hindi ang kanilang tunay na mga sarili, parasitiko lamang sila sa katawan ng mga batang ito. Tunay nga, ang mga batang ito ang mga miyembro ng 51 angkang iyon, ang ilan ay nakasuot pa nga ng kakaibang kasuotan ng kanilang mga angkan. Sila ay sinapian lamang, sinasakupan ng matuwid o masasamang Diyos, kaya ang kanilang mga iniisip ay ang mga sinaunang Diyos na ito. Tama na ang kalokohan, aagawin ko na ang mga nobya nila, hahaha. Hindi na nakapagpigil ang ilang masasamang Diyos at biglang nagiba ng anyo bilang mga guhit ng liwanag na sumugod patungo sa Sunset Tower. Patayin mo. Umungol si Landon Torres, sabay hampas ng palad sa dalagang nasa harap. Pumatay. Mabilis na ginamit ng 8 dakilang pinuno ng angkan ang kanilang mga likas na espiritual na kayamanan, bawat isa ay nagpapakita ng mga banal na kasanayan. Pumatay, pumatay, pumatay. Mabilis na sinugod ng iba pang mga eksperto sa antas ng dignidad mula sa 8 mahusay na pamilya ang mga individual na ito, mayroon pa rin silang kalamangan sa bilang. Gusto kong makita kung gaano kakalakas, ang pangatlo sa pamilya Torres na may kapangyarihang magutos. Mahiwagang ngumiti ang nangungunang babae, hindi umatras o sumulong, kundi nanginginig ang buong katawan, agad na binalot ang sarili sa isang golden light bodyguard bago sumalpok ang kanyang maliit na kamay sa palad ni Landon Torres. Kasabay ng isang kalabog, pagkaraan ng ilang segundo, dumyugo ang butas ng batang babae, at ang kanyang katawan ay lumipad dahil sa taman ng palad ni Landon Torres. Nanatiling napakabangis ni Landon Torres kahit na ang mga sinaunang matuwid o masasamang Diyos na ito ay hindi nakayanan siya. Siyempre, ito rin ay dahil ang mga sinaunang matuwid o masasamang Diyos na ito ay mga parasitiko lamang na naruroon at wala sa kanilang tunay na anyo. Walang problema, walang kwenta at mahina, nang magkaroon ng kumpiyansa si Landon Torres, hinampas ang isa pang palad, hinabol ang batang babae matapos itong patulugin. Gayunpaman, ang batang babae na nasa ere ay tila may nakatakdang daan ng pag-atres, at direktang lumipad siya patungo sa isang intermediate god sovereign ng 8 dakilang pamilya. Ang Diyos na soberano, na dating nakikipaglaban sa iba, ay agad na lumingon upang sumalakay nang maramdaman ang simoy ng hangin na tumatama sa kanyang likuran. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, sumabog ang pisikal na anyo ng batang babae, at naging parang ulap ng dugo na halos mapuno ng langit. Habang inilalapat ang kanyang pangalawang suntok, maging si Landon Torres ay natigilan. Talaga bang napakarupok ng mga sinaunang Diyos na ito? Gayunpaman, sa sumunod na segundo, si Landon Torres ay natakot, habang, ang sumabog na ambon ng dugo ng batang babae ay umikot patungo sa intermediate god sovereign, at nang inag ang buong katawan niya, ang kanyang mga titig ay biglang naging mabangis. Agad na sinapian ng batang babae ang intermediate god sovereign na iyon, at sinapian. Hindi maganda yan, kayong lahat, mag-ingat kayo, huwag kayong lalapit sa kanila. Sa wakas ay naintindihan na ni Landon Torres ang ibig sabihin ng batang babae kanina sa immortal sila. Kaya nilang durugan ang pisikal na anyo ng mga batang ito ngunit hindi nila kayang lipulin ang kaluluwa ng matuwid o masasamang Diyos na ito. Malakas ang kanilang mga kaluluwa, kaya madaling maparasito nila ang kanilang mga tao kung hindi sila mag-iingat. Sa ganitong mga pagkakataon, walang pagkakaiba sa pagitan ng kaibigan at kaaway, at maaari pa silang mag-atubiling sumalakay, dahil inaagaw na ng mga kalaban ang sarili nila. Naunawaan ni Landon Torres na ang matuwid at masasamang Diyos na ito ay matagal nang bumaba sa lower realm, nagtipon-tipon, naghihintay na akayin patungo sa Eternal City, direkta sa loob ng formation. Ito ang pagkana ng matuwid at masasamang Diyos. Habang umuungal si Landon Torres na nagpapaalala sa lahat na mag-ingat, sumabog ang lahat ng 51 bata, at agad na sinapian ng mga tao mula sa 8 mahusay na pamilya. Sumiklab ang kaguluhan, lubos na kaguluhan. Agad-agad, ang mga kalaban ay naging sarili nilang mga tao,
At kahit alam nilang kontrolado na ang sarili nilang mga tao, paano sila lalaban at papatay? Total, ang mga sinapian ay mga Diyos ng kanilang mga angkan, ilan ay mga anak ng 8 dakilang pinuno ng angkan, mga kapatid pa nga, at pinakamalapit na kamag-anak, kaya kahit naman akit sila, maaaring hindi nila mapatay ang kaaway, ngunit tiyak na ang kanilang mga kamag-anak ay papatayin ng kanilang sariling mga kamay. Ito ay masyadong mabangis at malisyoso, maging ang iba sa plaza ay nakaramdam ng kilabot. Ang mga ito ba ay tunay na sinaunang matuwid at masasamang Diyos? At sa maikling sandali lamang na natigilan sina Landen Torres at ang 8 dakilang pinuno ng angkan, ilang matuwid at masasamang Diyos ang sumugod na sa Sunset Tower. Nang sumunod na segundo, sumabog ang Sunset Tower at naging mga kalat, at sumunod ay 3 kagalang-galang na figure na nagmula sa 8 dakilang pamilya, ngunit ngayon ay sinasapian na ng matuwid at masasamang Diyos. May dala silang ilang kababaihan, at nagmamadaling lumabas ng Sunset Tower. Ang iba ay hindi man lang hinarap si Landen Torres o ang 8 dakilang pamilya ng harapan, dinakip lang nila ang mga tao kung saan nila makakaya, at dinukot ang ilang babae, maging ang ilang lalaki. Maganda naman ang babaeng ito, isa pa ring dalaga, na nagbuklad ng kanyang cultivation, perpekto, hahaha, akin siya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1439 na pakawalan mo siya, at mabubuhay ka. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Ang 8 dakilang pinuno ng angkan at ang mga Diyos na hindi sinapian ay pawang naglalakad ng may pagkabalisa, hindi alam ang gagawin, dahil ang mga sinapian ay ang kanilang pinakamalapit na kamag-anak. Paano nila matitiis na patayin sila? Sa sandaling ito, kailangan ng isang haligi ng suporta, isang taong mamumuno at gagawa ng desisyon, at ang responsibilidad na iyon ay napasa kamay ni Landen Torres. Kung wala siyang determinasyon, ang 8 dakilang pamilya ay haharap sa isang kapwa-pahamak na pagkatalo ngayon at magiging katatawanan ng Heavenly Realm. Patayin sila. Ang mga sinapian ay nakatakdang mamatay. Kumilos man tayo o hindi, papatayin pa rin sila ng mga sinaunang Diyos na ito. Kaya, patayin. Sa sandaling binigkas ni Landen Torres ang salitang, patayin, kumilos siyang muli. Hindi gumalaw sa kanyang kinatatayuan, marahas siyang natapakan ang lupa, at ang God suntok ng paglipol ay tumama. Dahil sa suntok na ito, gumuho ang langit at lupa, humagulgol ang mga espiritu, at umaalulong ang mga lobo. Gumuho ang kalawakan, nayanig ang mundo. Habang ibinabato ang suntok, nagbago ang ekspresyon ng dalaga, at mabilis niyang sinimulang gamitin ang 2 kamay para pigilan ang paghawak sa mga harang. Kasabay ng isang nakabibinging, boom, ang God Punch of Annihilation ay humampos sa restriction, nabasag ito na parang marupok na salamin. Agad na gumuho ang harang at naging mga guho. Paf! Ang batang babae, na parang parasitiko sa katawan ng isang lalaki mula sa 8 mahusay na pamilya, ay tinamaan ng isang direktang suntok sa dibdib, dahilan para sumabog ng tuluyan ang katawan ng lalaki. Landen Torres, hindi ka panipani walang kahanga-hanga. Siyempre, kahit nawasak na ang katawan ng lalaki, hindi pa patay ang dalaga. Muling nakatakas ang kanyang kaluluwa, naghahanap pa rin ng bagong hukbo. Teritoryo ng mundo, mamatay ka para sa akin. Pinakawalan ni Denton Schwartz ang liwanag ng Chenkun Mirror sa tumatakas na kaluluwa, na agad na nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Mamatay, mamatay, mamatay. Ramdam na ramdam ang pananabik ni Denton Schwartz. Ang kaluluwang ito ay pag-aari ng isang sinaunang Diyos, at hindi basta-basta, kundi ng pinuno nila. Ang buzz ng Chenkun Mirror, na idinisenyo upang puntiryahin ang mga kaluluwa, ay nagdulot ng pagtaas ng mga bakas ng berdeng usok habang unti-unting natutunaw ang kaluluwa ng batang babae. Hindi ako mamamatay. Babalik ako. Babalik ako. Sa pagkakataong ito, nandito lang tayo para maglaro ng maaga. Malapit na, bababa ang ating tunay na anyo sa kontinente ng langit. Pagkatapos, ito na ang magiging kapahamakan mo. Ha. Kasabay ng isang matalim na, biglang natapos ang kanyang mabaliw na tawa kasabay ng pagkawasak ng kanyang kaluluwa at pagiging manipis na berdeng usok. Kaya, isa ang napatay. Susunod, patayin, pumatay. Hindi sila makapangyarihan sa lahat.
30% lamang ng kanilang buong lakas ang kaya nilang gamitin, kaya maihahambing lang sila sa atin. Nang makitang matagumpay na nalipol ng Chenkun Mirror ni Denton Schwartz ang kaluluwa ng kaaway, sumunod din ang iba pang mga pinuno ng angkan, tinarget ang mga sinapian upang simulan ang kanilang pagpatay. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng 8 dakilang pinuno ng angkan. Kahit na armado ng mga likas na espiritual na kayamanan, halos hindi nila kayang labanan ang mga sinapian hanggang sa maging matatag, at sa ilang mga kaso, sila ay nasa bahagyang kawalan pa. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga espiritual na kayamanan na ito, malayo pa rin ang mga ito sa pagiging karibal ng mga nilalang na may parasito. Hindi man lang kayang sukatin ng mga pinuno ng angkan ang hanggang 30% ng kapangyarihang hawak ng mga sinaunang Diyos. Kung kahit ang 8 pinuno ng angkan ay makakalaban lamang sa pantay na lugar, ang iba pang mga eksperto sa antas ng dignitaryo ng kanilang mga pamilya ay walang pagkakataon. Ang ilan sa mga dignitaryong ito ay agad na nadurog sa pamamagitan lamang ng paglapit sa kaaway. Sa isang iglap, ang larangan ng digmaan ay naging isang eksena ng masaker. Tanging si Landon Torres lamang ang mabangis na parang dragon, sinisira ang mga depensa ng kalaban at winawasak ang kanilang mga pisikal na anyo sa bawat pag-atake. Ang mapanirang puwersa sa likod ng kanyang mga suntok ay tila naglalaman ng kapangyarihang pumuksa ng mismong Heavenly Daw. Ngunit isa pa rin siyang tao, na may 2 kamao lamang, habang ang kalaban ay mahigit 50. Mabagal ang pagpatay sa kanila isa-isa, at ang ilan sa mga kalaban ay nagsimula ng sumugod sa Sunset Formation, sinusubukang tumakas. Sa buong kaguluhan, hindi kailanman umalis si Denton Schwartz sa tabi ni Landon Torres. Bagamat kayang sirain ni Torres ang mga katawan, hindi niya kayang alisin ang mga kaluluwa, kinailangan ni Schwartz na mabilis na umatake gamit ang Chenkun Mirror upang tapusin sila at pigilan silang muling sakupin ang iba, isang siklo na magdudulot ng mas malaking casualty. Hindi maganda. Ang ilan sa kanila ay tila nakakaintindi ng mga porma sayon, lahat sila ay patungo sa sentro ng porma sayon. Habang ipinagpapatuloy ni Torres ang kanyang sunod-sunod na pag-atake, ang ilan sa mga kalaban ay nagsimulang maabutin ang mga lalaki at babaeng miyembro ng angkan, nagmamadali patungo sa isang partikular na punto ng focus. Ang focus na ito ay hindi mas mababa kaysa sa array core sa Sunset Square. Tila pamilyar ang mga kalaban sa mga mekanismo ng array, alam nilang kapag nawasak na ang core, mawawala ang lahat ng lakas ng formation. Umungol. Galit na sigaw ni Landon Torres at sumugod patungo sa kaibuturan. Hahaha, huli na. Ang 5-element Skylock ang array mo. Hindi tayo kayang hawakan nito. Isang lalaki ang humajijek ng masama habang marahas niyang hinahampas ang formation core gamit ang 3 magkasunod na palad, bawat isa ay nilalamon ng apoy. Ang bawat isa sa kanyang nagliliyab na suntok ay nagpasiklab ng apoy sa paligid ng plaza, parang mga alon ng kuryenteng dumadaloy sa porma sayon. Hindi nagtagal ay natupok ng apoy ang pananggalang na harang. Pagkatapos, sa ilalim ng nagliliyab na apoy, ang hanay ay nagpakawala ng mga kaluskos bago tuluyang gumuho sa isang malakas na kalabog. Takbo, takbo, sapat na ang nakuha natin para sa araw na ito, tila tuwang-tuwa ang matuwid at masasamang Diyos, na parang mga alon na pumapailan lang pataas. Aalis, pangarap lang. Biglang naglakas loob si Landon Torres na padyak-padyak ang mga paa, kinagat ang daliri, at idiniin ito sa noo. 5-element Skylock, malamig at puno ng utos ang boses niya. Habang kumikislap ang liwanag ng dugo sa noo niya, ang buong Eternal City ay kumikinang sa isang nakasisilaw na pulang liwanag, isang pulang ilaw na nakapalibot sa buong lungsod. Sinunog ni Torres ang sarili niyang sigla. Dahil handa na siya sa mga labanan laban sa mga nilalang na ito, matagal na niyang naisip ang mga plano para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Paano niya napapayag na makatakas ng ganoon kadali ang kanyang mga kaaway? Habang umaandar ang pulang harang, 8 natatanging punto ang sumabog na may matalim na tunog, at mabilis na lumiit ang liwanag, na ikinakulong ang anumang natitirang mga Diyos na hindi nakatakas sa loob ng Sunset Square. Bigla, ang kilos ng bawat matuwid at masamang Diyos ay naging malungkot. Walang pag-aalinlangang napangisi si Torres, maaaring hindi ka namin mapatay, ngunit ang pagbure ng iyong mga kaluluwa rito ay tiyak na mag-iiwan sa iyo ng kapansanan. Sinusubukang umalis. Ang 8 dakilang pamilya ay tumatanggi.
Bata, sa tingin mo ba ay kaya mo kaming kutsain dahil lang sa hindi bumababa ang tunay naming anyo? Bata, itutulak mo ba kami hanggang sa puntong mabibigo? Nako, bigyan mo naman ng pagkakataon ang pagkakasundo. Baka magtagpo ulit ang landas natin balang araw. Nako, kilala mo ba ako? Kilala mo ba sila? Ha 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 ha. Malakas na tawa ni Torres, parang hindi ko kilala kung sino kayo. Noong unang panahon, mga katulong lang kayo na nagpapakintab ng boto ng iba at dinidilaan ang kanilang puwet. Tapos ngayon, nang ahas kayong magpasikat bilang mga Diyos. Walang hiya kayo. Fact something ka, batang pilyo. Paano mo kami nagawang insultuhan ng ganyan? Arg, sumusobra ka na. Inalis ng mga nagalit na sinaunang dakilang Diyos ang pag-iisip ng pagtakas, ang kanilang mga isip ay nakatuon sa paghihiganti. Sa tingin mo ba talaga ay natatakot kami sa iyo? Sa tingin mo ba ay hindi kami nangangahas na basagin ang selyo? Sa tingin mo ba ay limitado lang kami sa 3% ng aming kapangyarihan? Ikaw, batang lalaki, ngayon ay masasaksihan mo kung ano talaga ang isang sinaunang dakilang Diyos. Katawan na may dugo, kasabay ng nakabibinging, boom, isa sa mga sinaunang dakilang Diyos ang biglang nagwasak sa sarili, naglabas ng umiikot na ambon ng dugo na nabuo bilang isang figure na puno ng dugo. Isa itong sinaunang masamang Diyos, isang katawan na dugo, hindi ang tunay nitong anyo. Ngunit ang katawan na dugo ay tila mas makapangyarihan. Kumaibat ang mga talukap ng mata ni Torres. Ang blood body na ito ay tila doble ang lakas kaysa dati, kayang ilabas ang 70% ng kapangyarihan nito. Ang kanyang mga titig ay naging napakatalam. Sa mismong sandaling iyon, isang malayong tunog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, hindi ito isang dagandong, kundi isang matalas na sipol, isang nakabibinging tili na yumanig ng masakit sa mga bungo ng lahat. Lahat, kasama na ang matuwid at masasamang Diyos, ay napalingon upang tingnan ang pinagmulan ng tunog ng may gulat at pagkalito. Isang palaso, may mabilis na nakapansin sa pinanggagalingan, isang matalas na palaso na may gangchi, na tumatagos sa ere. View. Kasabay ng isang matunog na, boom, ang palaso ay tumama sa protection na restriction sa paligid ng Eternal City, at sa takot ng lahat, ang makapangyarihang Eternity Great Prohibition, isang depensang hindi nasira sa loob ng di mabilang na panahon, ay nasira sa isang iglap lamang. Kasunod noon, parang bola ng kanyan, isang figure ang sumirit palabas sa bagong gawang butas sa restriction. Swish! Lumapag ang figure sa ibabaw ng isang tatlong palapag na gusali sa timog silangang sulok ng Sunset Square. Ang kanyang mahabang buhok ay umaalon sa hangin, isang pana ang nakasabit sa kanyang likod, isang itim na patpat sa kanyang kamay, at ang kanyang matalim na tingin ay nakatuon sa lumulutang na matuwid at masasamang Diyos. Itinuro ang isa sa kanila, malamig niyang ipinahayag, wala akong pakialam kung anong uri ka ng Diyos o kung anong galit ang kinikimkim mo laban sa 8 dakilang pamilya, palayain mo siya, at mabubuhay ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1440 napakamatapang mo. Wala akong pakialam kung anong uri ka ng Diyos, o kung anong mga hinaing mo sa 8 dakilang pamilya, bitawan mo siya, at mabubuhay ka. Nililipad ng hangin ang mahabang buhok ni Yusuf Zoc, matalas at walang kapantay ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, ang kanyang layuning pumatay ay nakatuon lamang sa isang tao, ang may hawak sa babaeng mapatla ang mukha na may dugong tumutulo mula sa kanyang noo. Ang babaeng karga-karga ng taong iyon ay si Carson Schwartz. Napakatahimik ng plaza na kahit ang pagbagsak ng astili ay maririnig. Lahat ay natigilan kay Yusuf Zoc, at lalo na dahil nilabag niya ang mga paghihigpit ng walang hanggang lungsod. Bagamat agad na muling naselyuhan ang restriction pagkatapos, nakapasok pa rin siya. Sa loob ng hindi mabilang na panahon, mula noong sinaunang panahon hanggang sa medieval na panahon, hanggang sa mga panahong post-sinaunang panahon hanggang ngayon, wala ni isang tao, kahit ang mga kapangyarihang kumokontrol, ang nakapasok sa lungsod sa pamamagitan ng paglabag sa mga paghihigpit nito. Ang pinakamahusay na nagawa nila ay ang paglipad sa loob ng mga pader ng lungsod. Ngunit sinira ng lalaking ito ang alamat na hindi masisira. Sinira niya ang paghihigpit mula sa labas at bumaba sa lungsod. Maraming tao ang nakasaksi sa kanyang malapad na buhok at nakaramdam ng kanyang malakas na hanggaring pumatay.
Marami rin ang natigilan sa palaso ng Gangchi na kanyang pinakawalan, paano ito naging napakalakas. Naikuyom ni Landon Torres ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Sa totoo lang, nagulat din siya. Nang makita niyang muli si Yusuf Zoc, bigla niyang napagtanto na mas lumakas pa ang lalaking ito simula kahapon, may taglay na bagong bagay na hindi niya lubos na maintindihan. Maging ang mga matuwid na Diyos at masasamang Diyos ay kumunot ang kanilang mga noo habang sinusuri siya. Gayunpaman, di nagtagal, ang kanilang mga tingin ay dumapo sa Diyos na pana ng pagbaril sa araw na dala niya sa kanyang likod, pati na rin ang Heavenly Kunstick. Agad na kumislap ang kanilang mga mata. Ito ang banal na pana ni. Diyos ko, nandito na talaga ang banal na pana ni. Ang itim na patpat na iyon, ay isang likas na espiritual na kayamanan, ang Heavenly Kunstaff. Dati itong naninirahan sa Palace of Solar Radiance bilang isang likas na banal na tungkod, ngunit ngayon ay lumaki na ito at lumitaw. Parehong sukdulang kayamanan, sukdulang kayamanan. Ang banal na pana ni ay inukit mula sa likas na ebony, at ang tali nito ay gawa sa espiritual na ubas. Kahit ang baging pa lamang ay isang likas na espiritual na kayamanan na. Sino ang lalaking ito para magmay-ari ng dalawang maalamat na artifact? Kahit sino pa siya, hulihin mo sila. Hulihin mo sila. Ha, isa lamang siyang mid-level na Divine Emperor. Kahit na mayroon siyang dalawang kataas-taasang kayamanan, para siyang isang batang may hawak na mace, patayin mo siya. Patayin mo siya. Umungol, 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 lahat ng matuwid na Diyos at masasamang Diyos ay nabaliw. Sumigaw sila ng malakas, isa-isang dinurog ang kanilang mga katawang tao, at naging mga figurang puno ng dugo. Lalaki at babae, mabangis silang sumugod kay Yusuf Zoc. Tila nawala na sila ng katwiran, na para bang ang pang-akit ng God Bow of Shooting the Sun at ng Heavenly Kunstick ang dahilan kung bakit hindi sila mapigilan. Kahit ang dating nakatakdang lumaban kay Landon Torres ay iniwan siya at sumama sa mabilis na pagsalakay patungo kay Yusuf Zoc. Sa sandaling iyon, biglang tumawa si Landon Torres. Maging ang 8 dakilang pinuno ng angkan ay mayabang na ngumiti. Si Yusuf Zoc ang kanilang kaaway, gayon din ang mga matuwid na Diyos at masasamang Diyos. Ngunit ngayon, sa halip na sila ay atakihin, ang dalawang kaaway ay nag-aagawan sa isa't isa. Napakagandang balita nito. Nang ang magkabilang panig ay labis na nanghina, madali nilang naaani ang mga samsam. Mukhang hindi naman pala talaga walang kwenta ang babaeng Schwartz family mo. Sabi ni Landon Torres, sabay sulyap kay Denton Schwartz. Napangiti na lamang si Denton Schwartz ng mapait, paano niya naasahan ang ganitong sitwasyon. Nakatayo sa ibabaw ng bubong, hindi gumalaw si Yusuf Zoc, ni hindi sumulyap sa kahit kanino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa lalaking may karga kay Carson Schwartz, na ngayon ay nasa gitna ng karamihan. Ang mga taong nababaliw ay lalong lumalapit, mga figurang gawa sa enerhiya ng dugo, nagkukumpulan na parang salot ng dugo, baliw na nagwawala, walang pakialam sa mga kahihinatnan. Hindi sila naniniwalang si Yusuf Zoc ay napakalakas, kahit na mayroon siyang dalawang pinakamahalagang kayamanan. Tiyak na hindi niya magagawang ilabas ang buong potensyal ng mga ito. Akala nila ay simple lang ang pagsamsam sa mga ito, damputin at magnakaw, garantisado ang tagumpay. Kaya naman, buong puso silang lumaban. Habang papalapit ang mga tao, marahang inikat ni Yusuf Zoc ang Heavenly Kunstick sa kanyang kamay, at ang kanyang figure ay sumugod ng may mabilis na, whoosh. Ha! Naglakas loob siyang sumugod na parang hinahanap ang kanyang, Kasabay ng isang malakas na, putok, biglang naputol ang tawa ng nagsalita. Inabot niya si Yusuf Zoc at ang Heavenly Kunstick para hawakan, ngunit nadatnan niya ang patpat na tumatagos sa kanyang bibig, bumubutol sa kanyang bungo, at biglang lumabas mula sa likuran ng kanyang ulo. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay naglaho at naging usok. Walang kapantay na kapangyarihan, ang kapangyarihan ng mga higanti, ito ay naipakita ng buo sa sandaling iyon. Matapos mapatay ang lalaking iyon, hindi bumagal si Yusuf Zoc, nagpatuloy siya sa pagtakbo. Bang! 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 Sa gitna ng kanyang pagsalakay, 6 na beses niyang iwinaksi ang patpat ng sunod-sunod.
Ang 6 na figure na humarap sa kanya ay hindi man lang nagkaroon ng oras para gumanti bago ang kanilang mga katawan na dugo ay nalipol ng giant spirit power na nagmumula sa Heavenly Kunstick. Nang patayin ni Yusuf Zok ang mga individual na ito, naabot na niya ang lalaking nakayakap kay Carson Schwartz. Sa sandaling ito, ang lalaking iyon ay nakatayong gulat na gulat. Dahil, paano ito naging posible? Habang nananatili siya sa labis na pagkabigla at kawalan ng paniniwala, ibinaba ni Yusuf Zok ang Heavenly Kunstick sa kanyang ulo. Sinubukan niyang harangan gamit ang kanyang mga braso, ngunit ang mga ito ay kasing babasagin ng tokwa, walang silbi. Sa isang hampas lang mula ulo hanggang paa, nadurog siya ng husto ni Yusuf Zok kaya't kahit ang mga mumo ay walang natira. Nang patay na ang lalaki, iniabot ni Yusuf Zok ang kanyang kamay, at niyakap si Carson Schwartz. Mga langit, paano ito posible? Hindi ito maaaring mangyari. Ang mga sinaunang Diyos, na dating walang talo, ay mayroon lamang silang 30% ng kanilang kapangyarihan noon, at ang 8 dakilang pinuno ng angkan ay halos hindi na sila kayang tapatan. Ngunit ngayon, sa 70% lakas, 7 ang nalipol sa isang suntok lamang. Nakakatakot ang lakas ng patpat na iyan. Hindi lang basta patpat, kundi sarili niyang lakas. Isang di maarok at nakakatakot na lakas, na hindi pa nakikita noon. Whoosh! 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 Mabilis na umatras ang mga sinaunang Diyos, tumakas ng buong bilis hanggang sa marating nila ang gilid ng 5-element Skylock Formation, kung saan sila huminto, ang kanilang mga mukha ay namumutla sa takot at pagkalito. Halatang nanginginig ang mga kamay ni Landon Torres. Nagpakawala si Yusuf Zok ng isang bagong puwersa, isang kapangyarihang mas dakila pa kaysa sa primordial energy na ipinakita niya noon. Hindi pa nakakita si Landon ng ganitong kapangyarihan, ngunit ang pangangibabaw nito ay walang iniwang puwang para sa pagdududa, dinurog nito ang lahat, nilipol ang lahat. Mga kayamanan ng mahika, kasanayang banal, sining, at paraan, lahat ay naging walang silbi sa harap ng kapangyarihang ito. Ang tinatawag na prinsipyo ng ganap na lakas ay higit na nakahihigit sa lahat ng pamamaraan, ay perpektong isinabuhay dito. Sa pamamagitan ng pinakamataas na lakas, kahit 100 kasanayang banal ay walang kabuluhan. Paulit-ulit na huminga ng malalim ang 8 dakilang pinuno ng angkan. Kahapon, nang makasalubong nila si Yusuf Zok, hindi siya ganito kalakas. Ngunit ngayon, sa loob lamang ng wala pang isang araw, naging hindi na siya mapigilan, pumapatay ng mga tao at Diyos ng walang kahirap-hirap. Ang mga sinaunang Diyos ay bumagsak sa harap niya na parang mga walang magawang sisiw. Ito ay isang antas ng pagsuway na halos kabaliwan na. Sigurado na sila ngayon, si Yusuf Zok, maging si Martin Hap mismo, ay kayang lipulin ang 8 dakilang pinuno ng angkan sa loob lamang ng ilang sandali. Bumagsak si Yusuf Zok pabalik sa itaas ng timog silangang bubong. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, ang kapangyarihan ng mga higanti ay sumugod sa katawan ni Carson Schwartz. Kasunod nito, mga pagsabog na, pop, 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 ay kumislap sa kanyang katawan habang ang paghihigpit at selyo na inilagay ni Denton Schwartz sa kanya ay agad na nabasag. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Denton Schwartz, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang paghihigpit, na nasira sa 1 kilos lamang, ay walang kabuluhan. Asawa, napakatapang mo. Niyakap ni Carson Schwartz si Yusuf Zok, tinawag itong asawa. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa siya kaya halos hindi niya mapigilan ang sarili. Ito ang lalaking pinili niya. Ito ang lalaking pinili niya. Hindi nagkamali ang kanyang paghatol, sa lahat ng lalaki sa mundo, siya lang ang makakapantay sa kanya. Bahagyang ngumiti si Yusuf Zok, sumulyap kay Landon Torres at pagkatapos ay sa mga sinaunang Diyos na takot bago malakas na nagpahayag, anuman ang mga sama ng loob ninyo sa isa't isa, ipagpatuloy ninyo ang paglutas ng mga ito. Tapos na ang aking gawain dito. Manunood ako habang lumalaban kayo, at kapag natapos na kayo, kung mayroon pa ring mga ngahas na pag-imbutan ang aking mga kayamanan, malugod kong tutugunan.